Araw-araw kong kinukuha ang isang punit na tela at inilalagay sa mainit na mantika, piniprito. Pagkatapos ay inilalagay ko ito sa ilalim ng araw para sunugin. Sa huli, binasag ko ang daliri at dinudugo upang gumuhit ng mga simbolo sa tela. Ganon ko paulit-ulit na ginagawa hanggang sa mamatay ang master ko. Noong panahong iyon, sa wakas, inilabas ko na ang luma kong nakahandang tela. Malapit nang pumasok si master sa ilalim ng multo ng mga kaluluwa. Ngunit sa hindi inaasahan, si Master Lu Chen ay tumawa ng malamig at nagmura. Gago. Ang aking kasanayan ay mas mataas ng 3 malaking antas kaysa sa iyo. Kahit na itong sirang tela mong ito, gusto mong mangakit sa akin. Lalong nagsimula siyang magalit. Halos hindi niya mapigilan na ibato ako ng isang sipa hanggang sa mapatay ako. Ngunit ang susunod kong salita ay nagpatigil sa kanya sa mismong lugar. Ang one-hand fan ay isang basura lang na gawa-gawa ng mga disipulo na pinagsama-samang gawa. Tanging ang pinakasimpleng paraan ng pagkuha at pagpapalago ng kaluluwa ang may silbi. Pasok ka o hindi? Nang marinig ni Lu Chen, puno ng pagdududa, ay nagtatanong. Ikaw ba ay para lang mapanatili ang kaluluwa ng iyong master? Umiti ako at tumango. Basta't hindi maputol ang kaluluwa. May pag-asa pa rin. Baka balang araw, ang iyong mga tagapagmana ay makakamtan ang daan ng pagiging Diyos. At muli kang makakabuo ng katawan para sa kanila. Pero nakakagulat. Si Lu Chen ay nagalit at napagalitan siya na parang dismayado. Ikaw, sa sobrang pag-aalinlangan mo, wala kang kahit katiting na tapang ng isang alagad ng Demon Sect. Kung malaman ng iba na maihawak kang pangunahing kaluluwa ng Tongsuan Realm, kaya mo ba talaga itong protektahan? Puro problema lang ang dinadala mo sa sarili mo. Medyo nawawalan na ako ng pasensya. Master, sabihin mo na lang kung papasok ka o hindi sa one-hand fan. Matagal na nag-isip si Lu Chen. Sa huli, huminga siya ng malalim. May usok na umaakyat mula sa kanyang 7 butas. Naging isang ilusyon na anino na sumisilay papunta sa one-hand fan. Bumaba ang boses ko ng mariin, kunin mo na. Ang sail ay bahagyang nanginginig. Isali ang kanyang espiritu sa loob nito. Sa isang iglap, nagliliwanag ang mga rune sa banner. Nagiging isang nakakatakot na mukha ng multo. Kasunod nito, nagulat na boses ni Lu Chen ang nanggaling sa banner. Hindi basta-basta ang magic treasure na ito. Bakit ganito kagaling ang epekto nito sa pagpapalakas ng espiritu? Ganito kalaki ang galing nito. Nangangatwiran siya na kahit gamit ang parehong materyales at sariling kamay, hindi talaga nila magagawa ang ganitong klaseng bagay. Nakangiti akong may pagmamalaki. Ang banner ng mga kaluluwa ay talaga namang para sa pagtipo ng dilim. Hindi maaaring mawala sa Keunxun at Li ang kaugnayan sa 4 na trigram. Dahil dito, pinaganda ko ang paraan ng paggawa nito. Nakikinig si Lu Chen habang ako'y nagkukwento. Biglang napag-alaman niyang sa pag-ukit ng hiyas. Medyo nahuli na siya sa aking paraan ng pag-iisip. Talaga bang henyo ang batang ito? Baka nga may pagkakataon siyang maging immortal. Habang magulo ang damdamin ni Lu Chen, bigla niyang nakita akong idinidikit ang papel na talisman sa kanyang bangkay. Anak, ano ba ang ginagawa mo? Hindi ko na tiningnan pa at sumagot ako. Gagawin kong zombie ang bangkay ng master. Hindi naman pwedeng sayangin lang, di ba? Biglang nawala sa salita si Lu Chen. Sa hinaharap, tiyak na magiging isang malaking talento ang batang ito. Pagkalipas ng ilang araw, pinagsama-sama ko ang mga buto ng master ko at pinino ko ng bahagya. Inilagay ko ito sa pouch. Handa na akong umalis at tahakin ang aking sariling landas ng pag-aayuno. Ngunit biglang narinig ko ang boses ng master sa aking tainga, anak, saan ka pupunta? Nalimutan ko na hindi pa tuluyang pumanaw si master. Sabi ko ay nasa estado na ako ng kiling. Susunod, kailangan kong maghanap ng paraan upang tipunin ang ki. Akala ni Lu Chen na pumasok ako sa bundok para mangalap ng gamot at gumawa ng ningkipil. Ngunit hindi niya inaasahan na umiling ako. Sabi niya hindi niya balak mag-aksaya ng 10 taon para magluto ng ningkipil. Matapos marinig ito, nag-isip si Lu Chen. Gusto mo bang gumamit ng paraan ng pagninilay sa dugo? Kung masyado kang pumatay, hindi maiwasang magalit ng sobra. Kapag natingnan ka ng mga tamang mambabatas, sa kasalukuyan mong antas ng pag-akyat, ikaw ay nakatalina sa kamatayan. Ngunit mumiti akong nagtatanong ng isang kakaibang tanong. Master, ano ang pinagkaiba ng tao sa hayop? Nang marinig ito ni Lu Chen, agad siyang nagulat at nagsabi. Ngunit mumiti akong nagtatanong ng isang kakaibang tanong. Ano ang pagkakaiba ng tao at hayop, guro? Nagulat si Lu Chen nang marinig ito. Gusto mong gamitin ang laman at dugo ng hayop para mag-ensayo? Tama. Nang ituro ko sa iyo ang paraan ng paghasa sa dugo, sinabi ko na, hindi pwedeng gamitin ang dugo ng mabangis na hayop dahil makakasira ito sa kaluluwa. At gagawin kang tao na hindi tao, espiritu na hindi espiritu. Nang marinig ko iyon, seryoso akong nagsabi. Ang nakasulat lang sa libro ay ang mga bawal sa blood ritual. Pero hindi detalye kung bakit ganito. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nasa dugo ng hayop na nagpapabaliw kay Xiuwang. Baka may paraan para maresolba ang problemang ito. Pero nang marinig ni Lu Chen, halata ang kawalan niya ng pag-asa.
1,001 taon nang walang nakakaalam ng sagot. Bakit ka naniniwala na masosolusyonan mo ang lihim na ito? Tumingin ako sa malayo. Baka may nakatagong solusyon na ang iba. Pero itinatago lang nila at ayaw sabihin. Saka, kung susunod lang sa mga daan ng nakaraan, paano magiging ganap ang aking disipulo? Tahimik na si Lu Chen sa sinabi ko. Ayos na. Hindi ko na siya matuturo ang muli. Hintayin kong magising at tingnan kung hanggang saan ang kaya nitong abutin. Hindi nagtagal. Nakakita ako ng 4 na ligaw na lobo sa gubat. Sisimulan ko ng dahan-dahang lumapit. Ngunit napansin kong ang pinaka-alertong lobo ay nakataas ang mga tainga. At tumingin sa akin. Kaya napilitan akong huminto. Sa huli, tao pa rin ang mga cultivator sa antas ng kiling. Panahon na para gamitin ang natitirang lakas ng yumaong guro. Kaya binuksan ko ang bag ng imbakan. At pinakawalan ang isang zombie. Kaya binuksan ko ang bag ng imbakan. At pinakawalan ang isang zombie. Pagkatapos ay ginamit ko ang kampanilyang tumutunog para utusan ang zombie na atakihin ang mga lobo. Bagaman hindi natatakot sa sakit ang zombie. Nahirapan din ito sa pag-atake ng mga lobo. Dumarami ang mga sugat sa maitim na balat at laman. Pero ipinapakita ko pa rin ang tunay na ugali ng isang disipulo ng demonyong sekta. Wala akong pakialam kahit masira ang katawan ng aking guro. Pinapatunog ko ang kampanilya para mag-away ang mga bampira at mga ligaw na lobo. Sa huli, napatay ng bampira ang 4 na lobo. 2 sa mga ito ay inihagis ko sa bampira para sipsipin ang dugo. Para na rin mapalitan ang naubos niyang lakas. Ang natirang mga lobo ay kinatay at nilaslasan ng balat. Ang susi sa pamamaraan ng pagninilay ng dugo ay ang pagkuha ng dugo na naglalaman ng espiritual na enerhiya para sa pagproseso. Ang pinakamalakas na espiritual na enerhiya sa katawan ay nasa dugo sa puso. Kahit ang mga lobo ay hindi naiiba. Tinitingnan ko ang dugong nakuha mula sa puso ng lobo. Susunod ay kailangan kong alamin ang dahilan kung bakit ang dugo ng hayop ay nagiging sanhi ng pagkabaliw. Ayusin ang mga bagay. Bumalik ako sa sirang templo upang iproseso ang mga dugong ito. Sa realm ng espiritu, mahirap kontrolin ang espiritu ayon sa nais. Kaya ang aking paggawa nito, parang nagluluto sa kawali, nag-iinit ng langis. Inilililok ko ang iba't ibang bote at garapon. Matagal na akong nagkakandara pa bago nakagawa ng kalahating kalabasa na dugo na pil. Ngayon, meron na akong pil. Ang susunod ay hanapin si Xiao Zishu para subukan. Habang iniisip pa lang ito, biglang may narinig na mga yapak sa labas ng sirang templo. Isang mag-asawa ang naglalakad na may hawak na sanggol sa kanilang mga bisig. Biglang may narinig na mga yapak sa labas ng sirang templo. Isang mag-asawa ang naglalakad na may hawak na sanggol sa kanilang mga bisig. Nakita ang patay na lobo na nakabuka ang balat. Biglang nagulat ang lalaki. Halos lumingon at umalis. Ngunit ang babae sa tabi niya ay kumagat ng kanyang ngipin at sinabi sa akin, "Kapatid na ito, hindi ko alam kung maaari kang magbigay ng kaunting sabaw ng karne. Ang batang ito ay gutom na ng 3 araw. Nakiusap ako sa iyong awa." Umiti ako ng bahagya. Ang pagkikita ay isang tadhana. Kayo na ang bahala. Hindi nagtagal. Ibinigay ko ang nilutong lobo na karne sa pamilyang ito. Nagpasalamat sila ng paulit-ulit. Kahit na mainit pa, mabilis nilang nilasap ang higit sa kalahating mangkok. At binigyan pa ang bata ng ilang kagat. Para silang nakaligtas mula sa kamatayan. May bahagyang sigla na sa kanilang mga mukha. Tahimik kong pinagmasdan sila. Lalong tumitibay ang aking pagdududa. Ang lalaki ay nakasuot ng panlabas na pangmakata. Maliit pa lang ang tela, hindi pangkaraniwan. Bagamat ang babae ay nakasuot ng damit pang magsasaka. Maputi at makinis ang balat niya. Hindi ko mapigilang tanungin sila kung bakit sila pumunta sa bundok na ito at sa dambana. Ang lalaki ay si Shen Zawen. Nag-atubili sandali bago nagsalita upang magpaliwanag. Sa totoo lang, taga Kui County sila. Pero kamakailan, bigla nilang utos ang buong bayan na mag-recruit ng 3,000 batang lalaki at babae para dalhin sa Kingsword Sect para mag-aral. Ayaw nilang paghatiin ang pamilya. Kaya't nagmadali silang tumakas sa gabi. Ngunit nang marinig ko ito, mas lalo akong nagduda. Ang Kingsword Sect ang pinakaunang sekta sa tamang daan ngayon. Napakastrikto sa pagpili ng mga disipulo. Malamang may panlilin lang dito. Baka may mga demonyong nagkukunwaring miyembro ng Kingsword Sect. Talagang napakabagsik nila. Hindi ko maiwasang umiling at magmuni-muni. Buti na lang na daan-daang li ang layo ng Kui County dito. Hindi dapat kami maapektuhan. Kinabukasan ng umaga, kakagising lang ni Shen Zawen. At nakita niyang may 2 baboy damo sa loob ng sirang templo. May ilang ibon din na nakakulong sa mga hawla. Habang abala ako sa pagpapakain sa kanila ng wolf blood pill. Para dito, gumawa pa ako ng detalyadong talaan sa telang abaka. Ginagamit ko ito para record ang reaksyon ng iba't ibang grupo matapos uminom ng gamot. Akala ni Shen Zawen, lahat ng iyon ay mga hayop na nahuli ko para kainin. Kaya kumulo na naman ang kanyang tiyan. Ngunit nahihiya na akong humingi muli. Napansin ko ang kanyang pagkailang.
Inalok ko siyang tulungan ako sa pag-record ng reaksyon ng mga hayop. Kainin mo lang ang nilagang karne sa palayok. Agad na kinuha ni Shen Zhaowen ang tela. Tiniyak niyang maingat niyang ire-record. Umiti ako ng bahagya. Bumalik akong may dalang puting bandila sa bundok. Kulang na ang reserba ng dugo ng pulang perlas. Kailangan pa tayong manghuli ng mga hayop ngayon. Ngunit pagkalabas ko ng ilang daang hakbang, narinig ko ang tinig ni Lu Chen mula sa tolda. Anak, ano ang ibig sabihin ng pagsagip mo sa pamilyang ito? Gagamitin mo ba sila para subukan ang gamot? Nang marinig ko ito, huminto ako sa paglakad. May pag-aalinlangan sa mukha ko. Master, hindi ka magpapahinga ng maayos para alagaan ang iyong kaluluwa. At may oras pang mag-alala sa mga maliliit na bagay na ito. Ngunit puno ng pag-aalala ang boses ni Lu Chen. Ang takot ko lang ay ma-expose ang iyong pagkatao bilang demonyong cultivator. Akala mo dito malayo pa sa Qi County. Pero ang Yujian teknike ng King's Word Sect ay pang-itaas sa buong mundo. Para sa kanila, ang 100 li ay parang isang iglap lang. Naiintindihan ko na ngayon na inaalagaan ka lang ni Master. Ningiti akong nagbibigay ng payo. Hindi ko sasaktan ang 3 miyembro ng pamilyang ito. May iisang dahilan lang kung bakit ko sila ililigtas. Hindi ko sasaktan ang 3 miyembro ng pamilyang ito. May iisang dahilan lang kung bakit ko sila ililigtas. Nagtanong si Lu Chen ng may curiosity. Anong dahilan? Ngunit ang hindi niya maintindihan ay, bigla akong tumawa ng malakas. Ang pinapahalagahan ko sa pagtuturo ng demonyo ay ang pagiging malaya sa lahat ng bagay, di ba? Bakit ako magliligtas? Siyempre, dahil gusto ko. Nabigla si Lu Chen sa sinabi ko. Talagang likas na tagapagmana siya ng demonyo. Pagbukas ng bibig, laging sumusunod sa sariling kagustuhan. Lumubog siya sa ilalim ng Wanhon banner at hindi na nagsalita. Pagdating ng gabi, bitbit ko ang ilang patay ng mga ligaw na lobo pabalik sa lumang simbahan. Pero pagpasok ko, ang nakita ko ay nagpagulat sa akin. 2 baboy ramo na dugo ang tumutulo sa kanilang mga butas, nakahando sa isalupa. Yung mga ibon sa kulungan naman, halos natanggal na ang mga balahibo. Lahat sila ay nakaranas ng matinding sakit bago mamatay. At nang makita nila akong bumalik, si Shen Zhaowen, na sumandal sa akin, ay maputla ang mukha, parang papel. Natatakot at nanginginig, inabot niya ang panyo sa akin. Detalyadong naitala sa itaas ang hitsura ng hayop bago lumabas ang lason. Hindi ako makapaghintay na kunin ito, ilang sandali lang. Bigla akong napangiti ng may kasiyahan sa mukha. Nahanap ko ang susi kung bakit nagpapasindak ang dugo ng lobo. Ayon sa tala ni Shen Zhaowen, kahit baboy ramo o maliit na ibon, kapag lumalabas ang lason, sumisigaw sila na parang ulol na lobo. At kumakagat sa paligid na parang lobo din. Base dito, hinala ko na may natitirang espiritu ng hayop sa dugo ng lobo, na nagpapadikit sa gumagamit ng ugali ng lobo. Kaya nang uminom ang baboy ramo, nilamon ng espiritu ng lobo ang kanyang kaluluwa at namatay. Sa huli, nakabuo ako ng napakahalagang konklusyon. Ang paraan ng pagdugo at pagsasanay ay dapat gawin sa kapwa-uri. At para patunayan ang hinuha na ito, kailangan lang hulihin ang isang lobo, at pakainin ito ng natitirang dugo ng lobo. Nang maisip ko ito, muling tumakbo ako palabas ng sirang kubo. Kung hindi ako makakahuli ng isang lobo ngayong gabi, baka hindi ako makatulog. Pero dahil sa sobra kong pagpatay sa mga kawan ng lobo kamakailan, naghahanap ako buong gabi. At sa wakas ay nakakita ako ng isang nagkabulok na nag-iisang lobo. Pinakain ko ang lobo ng dugo ng lobo sa bibig niya. At tahimik akong naghintay na umaksyon ang gamot. Hanggang sa 2 oras makalipas, lalong naging kakaiba ang pilay na lobo. Biglang hindi inalintana ang sugat sa binti at buong lakas na umatake sa akin. Mas masigla kaysa sa dati na parang mahina. Mukhang ang dugo ng lobo sa pil ay naglalaman ng naiwang kaluluwa ng lobo, na magpapagalit sa pilay na lobo. Pero hindi makapipinsala sa buhay nito. Hindi ko mapigilang tumawa ng malakas. Dahil nahanap na natin ang problema. Susunod ay ang paalisin ang impluensya ng naiwang kaluluwa. Kung malalampasan natin ang problemang ito, ako na ang gagawin kong mang-ukol. Papatayin ko ang daan-daang baboy, baka at tupa. Gamit ang dugo para makamit ang antas ng kisi. Sa oras na iyon, biglang narinig ang boses ni Master Lu Chen mula sa banner ng kaluluwa. Tumahimik, huminga ng mahinhin. Kahit na nagdududa ako, sumunod pa rin ako at humihinga ng mahinhin. Sa sandaling iyon, dumaan ang isang maliwanag na liwanag sa langit. Hihintayin ko hanggang sa mawala ang liwanag sa horizon. Doon lang ako muling narinig na nagsalita si Lu Chen. CJ, agad akong nagtanong sa aking guro. Ano ang sikreto ng bulalakaw na iyon? Ngunit sa hindi inaasahan, ang tono ni Luxidig ay naging napakabigat. Hindi iyon bulalakaw. Iyon ay ang sinag ng espada ng King Hisek, ang nangungunang kagalang-galang na samahan sa buong mundo. Kayang lumipad gamit ang espada. Kahit na isang cultivator na nasa kalagitnaan ng transcendence. Sa tingin pa lang, kaya nitong putulin ang ulo mo. Kahit na isang cultivator na nasa kalagitnaan ng transcendence. Sa tingin pa lang, kaya nitong putulin ang ulo mo. Naintindihan ko na.
Kailangan ko lang maghintay ng tahimik hanggang umaga. Ngunit hindi na ako nakakita ng ikalawang bulalakaw na dumaan. At ang lobo na may tumor sa paa ay nananatiling masigla pa rin. Kahit yung pilay na yun ay gumaling na halos lahat. Ngumingiti ako sa harap ng ligaw na lobo. Kung sakaling magtagumpay ako sa pag-akyat sa cultivation. Isa kang malaking tagumpay. Pagkatapos ay iniwan ko ang natitirang wolf blood pill bilang pasasalamat. At saka malakas na naglakad papunta sa sirang templo. Basta maalis ang natitirang espiritu ng hayop sa dugo sa puso. Magagamit mo na ang dugo ng hayop sa pag-ensayo. Walang kahit anong ideya ang iba tungkol dito. Ngunit marami akong naisip na paraan. Noong nakaraan, para protektahan ang kaluluwa ng guro. Nag-aral ako ng Wanhon Fan ng ilang buwan. Ang aking pag-unawa sa kaluluwa ay tila mas malalim pa kaysa sa guro. Ito ang benepisyo ng masusing pagsusuri sa pinagmulan. Kung maunawaan mo ang mga prinsipyo nito. Siyempre, makakagawa ka ng mga kaugnay na konklusyon. Makalipas ang ilang araw. Buong puso kong inilaan ang sarili ko sa mga aklat. Paminsan-minsan, paulit-ulit kong iginuguhit sa lupa ang mga simbolo. Si Shen Zhawen ay naniniwala na nakabasa na siya ng libu-libong libro. Ngunit hindi niya maintindihan kahit isang simbolo lang dito. Ngunit hindi nagtagal ang aking pagkahumaling. Sa ikalimang araw matapos mawala ang flying sword, bigla akong tumawa ng malakas. Sa wakas, natapos na ang malaking gawain. Nagawa ko na ang aking daan. Pagkatapos kong magsalita, agad akong lumapit sa kawali at nagpaapoy para painitin ang langis. Ibuhos ko lahat ng naipong dugo ng lobo sa kawali. Sinimulan kong lutuin ang eliksir. Habang kumakalat ang matinding amoy ng dugo. Mabilis na tumakas si Shen Zhawen, kasama ang kanyang asawa at mga anak palabas ng sirang templo. Iniwan akong mag-isa sa loob habang abala. Sinunod ko ang dating paraan para makagawa ng beast blood pill. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko agad inilagay ang pill sa kalabasa. Kundi kinuha ko ang 10,000 sauce banner. Pagkatapos, bigla kong kinagat ang daliri ko. Gamit ang dugo bilang tinta. Gumuhit ako ng maraming simbolo sa banner. Ang espiritikong enerhiya sa katawan ko ay nagsimulang mabilis na maubos. Biglang pumuti ang mukha na parang papel. Ngunit mahigpit pa rin akong nagingipin at pilit na nagtiis. Daang-daang mga simbolo ang aking maingat na iginuhit. Nang matapos ang huling simbolo ng perpekto, pinilit kong suportahan ang mahina kong katawan. At dahan-dahang ibinuhos ang isang bumbong ng dugo ng hayop sa Wanhon Fan. Sa susunod na sandali, nakita kong kumikislap ang mga maliliit na ilaw mula sa gamot. Pagkatapos ay buong-buo nitong nilamon ang Wanhon banner. Ako'y labis na nasasabik, nakangising nakatukod ang mga kamao. Naging ganito. Ito ang mga naiwang kaluluwa ng mga hayop sa blood pill. Ngunit hindi pa ako nakontento sa tuwa. Biglang umalinggaw sa banner ang galit na sigaw ni Lu Chen. Makasalanang disipulo, paano mo nagawang gawing panakot ang aking guro? Ngunit ako'y mahina at walang lakas na sumagot. Guro hindi talaga makalikom ng mga materyales para sa pangalawang Wanhon Fan ang inyong alagad. Huwag po kayong magalit, Ginoo. Para sa inyo, ang mga kaluluwang ito ay parang simuilang ng hangin. Hindi naman takot si Lu Chen sa mga kaluluwang ito. Naiinis lang siya sa akin dahil sa pagsagawa ko ng mga bagay ng walang paalam. Kaya parang pinaputok niya ang mga kaluluwa ng hayop hanggang sa mawala. Pagkatapos makumpirma na malinis na ang mga kaluluwa ng hayop sa dugo ng bato. Maingat kong inilagay ang elixir sa kalabasa. Pagkaraan ng 3 araw. Nang makita kong ligtas ang hayop na uminom ng heart blood pill. Kahit si Lu Chen ay hindi mapigilang magpahayag ng paghanga. Itong batang ito. Kahit si Lu Chen ay hindi mapigilang magpahayag ng paghanga. Itong batang ito. Talagang nalutas niya ang problema sa blood refining technique. Maraming lihim na kasanayan sa maling daan ang may nakamamanghang lakas. Ngunit problema, kailangan ito ng malaking dami ng dugo ng tao para mag-practice. Kung sakaling magamit ang dugo ng hayop bilang kapalit, di ba't mas madali na nating magamit ng walang pag-aalala? Pero hindi mapigilan ni Lu Chen na mag-isip pa ng mas malalim. Kung ganito, mag-aaral pa rin ba tayo sa maling daan? Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng master ko. Sa halip ay pumunta siya sa labas ng sirang templo. At sinabi ang isang bagay na muntik na siyang takutin ng husto. Guro, pupunta ako sa lalawigan ng Kui. Hindi napigilan ni Lu Chen ang kanyang matinding pagsigaw. Salot na alagad, hindi ka ba nababaliw? May mga demonyo ngayon sa lalawigan ng Kui na nagpapanggap bilang mga tagasunod ng King Isword Sect. Naghahanap ng mga batang lalaki at batang babae sa lahat ng dako. Lalo na't ang liwanag ng espada mula sa King ilang araw na ang nakalipas ay malinaw na patungo sa Xian ng Kui. Sa kasalukuyan, ang Xian ng Qi ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang mga alon ng demonyo at ng tao. Napakadelikado. Ngunit ang aking paliwanag ay agad na nagpatahimik sa guro. Ang bisa ng gamot na gawa sa dugo ng hayop ay hindi kasing lakas ng gamot na gawa sa dugo ng tao. Kailangan ko ng malaking dami ng dugo ng hayop para sa paggawa ng gamot. Tanging ang pinakamaunlad na Xian ng Qi ang makakapagbigay nito. Nag-alala pa rin si Kuo Lu Chen at nagpaalala.
Kung dadalhin mo ang aking Wanhon fan, ito ang matibay na ebidensya ng iyong pagkataong demonyo. Kapag nakasalubong mo ang mga cultivator ng King His Word set, tiyak na mamamatay ka. Hindi talaga maisip ni Luo Chen kung paano ko mapagtatagumpayan ang mga sword cultivator. Ngunit hindi niya inasahan na ipapanukala kong ipagkatiwala siya sa pamilya ni Shen Zhaowen. Hintayin mong makamit ang iyong pagsasanay bago mo siya hanapin. Tahimik si Luo Chen ng matagal. Parang tinanggap na niya ang paghihiwalay na ito. Nais ko sanang magbigay ng kaunting kaaliwan. Ngunit bigla kong narinig si Luo Chen na nagsabi ng kakaibang bagay. Nais ko sanang magbigay ng kaunting kaaliwan. Ngunit bigla kong narinig si Luo Chen na nagsabi ng kakaibang bagay. Ikaw, isang baguhang masamang espiritu. Hindi pa panahon para magtapos ng pagsasanay. Kakatapos lang niyang magsalita. Nakita kong maraming itim na usok ang lumabas mula sa Wanhon fan. Sa isang kisap, ito ay tinangay ng hangin ang bundok. Nagulat ako at sinabi, Guro, bakit mo inilabas lahat ng iyong lakas? Ang tono ni Luo Chen ay puno ng pagmamalaki. Ngunit napakahina ng tinig. Ngayon, ititigil ko na ang kapangyarihan ng demonyo. Kung bahagyang itatago, ito ay espiritu ng isang mahiwagang bagay. Hindi reinkarnasyon ng demonyo. Kahit ang pinuno ng King His Word set ay hindi makakakita ng kakaiba. Ngunit ang Wanhon banner ay makakapagpahaba lang ng buhay ko ng 3 taon. Hindi ko mapigilang magalit. Guro, sawa ka na ba sa buhay? Pinaghirapan kong niluto ang 10,000 kaluluwa, para saan pa ito? Sino ang mag-aakala na si Luo Chen ay may mapanuyang tono? Nasaan na ang dating matinding ambisyon mo? Kung makakamit mo ang antas ng pagsasanib sa loob ng 1 taon. May pag-asa pa ako. Alam kong ito ay isang paraan para maudyukan. Pero hindi ko pa rin mapigilan na pumayag. Sa loob ng 3 taon, tiyak na makakahanap ang iyong disipulo ng paraan para iligtas ka. Unahin mong tipunin ang enerhiya sa iyong tiyan bago magyabang. Matutulog na ang iyong guro. Kung hindi dahil malapit ng mamatay, huwag mo akong istorbohin. Tahimik na ang boses ni Lucide. Ang Guviets des Idei ay parang isang punit na tela. Hindi na makikita ang kahit kaunting banal na diwa. Tinitingnan ko si Baifan na tila nag-iisip. Bigla akong naisip ng isang magandang paraan ng pagtatago. Tinitingnan ko si Baifan na tila nag-iisip. Bigla akong naisip ng isang magandang paraan ng pagtatago. Kaya nang makarating ako sa lalawigan ng Kui, nagbago ako at naging isang manghula na pari. Plano kong samantalahin ang takot ng mga tao sa lalawigan ng Kui. At kumita muna ng pera sa panghula. Hindi ko inasahan na walang dumating para magpalaot. Sa wakas, may dumating na isang magpalaot. Pero siya pala ay kilalang salbahe sa lugar. Agad niyang sinabi na hulaan ko ang kanyang apelyido. Halatang gusto niyang guluhin ang aking palabas. Habang ang mga nanonood ay nag-aalala para sa akin. Bigla akong naging kumpiyansa at nilaro ko siya ng pustahan. Sa unang hula, 1 sentimo lang ang sisingilin ko. Kung nasabi ko na, ibibigay mo sa akin ang 1 sentimo. Kung mali ako, ibabalik ko ng 10 doble. Hindi nila alam na malapit lang. Isang malamig na muksang babae ang tahimik na nagmamasid sa akin. Parang nagtatanong ng isang bagay. Lahat ay tahimik na nakikialam sa akin. Pero sa puso ko, may bahagyang pag-asa kung paano ako sasagot. Ngunit hindi nila inakala na hindi pala ako marunong manghula. Puro pagpapanggap lang na nagbibilang gamit ang mga daliri. Pagkalipas ng ilang sandali ay bigla kong sinabi, ang apelyido mo ay Liu. Tama ba? Hindi ko alam kung swerte lang o may tinatago. Pero tama nga ang hula ko. Si Liu Poppy ay napilitang maglabas ng 1 sentimo. Ngunit patuloy pa rin siyang nang-aasar. Hindi naman ito kundi isang pusa na nakatagpo ng patay na daga. Kaya mo bang magbasa ulit? Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon. Ako'y tumawa ng malamig. Ang pangalawang hula ay may bayad na 2 sentimo. Ang pangatlong hula naman ay may bayad na 4 na sentimo. Ganoon din ang iba pa. Doble ang pagtaas. Kapag natalo, 100 beses ang bayad. Naisip ni Liu Poppy na kahit maglabas siya ng 100 barya lang. Sapat na iyon para sa 10 hula ng albularyo. Hindi naman siguro lahat ng hula niya ay tama. Kaya sumagot siya ng malakas na. Naisip ng mga tao na ako'y naghanap ng kamatayan. Marami ang nag-alala para sa akin. Kaya't malakas akong sumagot. Naisip ng mga tao na ako'y naghanap ng kamatayan. Marami ang nag-alala para sa akin. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, sa susunod na pagbasa ng kapalaran, kahit na ang kapanganakan ni Liu Poppy, o kahit ilan ang tao sa bahay niya, kahit ang kulay ng balahibo ng aso na alaga niya, kaya kong hulaan ng tumpak, palitan ng palitan, para bang namumula ang mata ni Liu Poppy sa pagkapanalo. Handa nang magpatuloy sa sugal. Ngunit bigla kong sinabi sa kanya, 20 beses ka ng talo. Utang mo sa akin ang 52,487 salapi. Magpapatuloy ka pa bang magpusta? Nakinig ka sa sinabi ko. Ang mga tao sa paligid ay nagulat at humigop ng malamig na hangin. Noong una, 1 salapi lang ang halaga ng 1 hula, di ba?
Ang pangalawang hula ay 2 salapi lamang. Paano sa loob ng 18 beses ay umabot na sa daan-daang libo? Si Liu Popi ay natakot at nanghina ang mga binti. Mandaraya ka, isusumbong kita sa hukuman. Pagkatapos sabihin iyon, dali-daling tumakbo palayo. Ngunit ang kakaiba, ay hindi ko siya pinigilan. Sa halip, lumingon ako sa mga tao at yumuko. Maraming salamat sa inyong suporta sa akin. Kung nais ninyong magpatingin ngayon, hindi ako maniningil kahit isang sentimo. Nagsigawan ang lahat ng marinig ito. Dahan-dahang lumapit sila. Tinanong si Fugi. Humingi ng kapalaran sa pag-ibig. Hindi ko sila binigo. Tuwing tumataya ako, palaging tama. Para na akong buhay na diwata sa mata ng lahat. Hanggang sa lumubog ang araw. Umalis ako dahil sa sobrang pagkonsumo ng aking mahika. Bagaman abala ang lahat sa isang araw. Kumikita lamang ng 1 sentimo. Ngunit ang aking pakiramdam ay medyo magaan. Mukhang pagkatapos ng araw na ito. Ipapasa-pasa na sa lalawigan ng Twi ang aking pangalan bilang isang mahusay na manghula. Siyempre, darating ang mga makapangyarihan dahil sa aking reputasyon. Ito ang paraan ko para kumita ng malaki sa maikling panahon. Ngunit sa ngayon, kailangan munang tapusin ang mga nangyari ngayong araw. Pagkatapos ay pumunta ako sa isang liblib na kubo. At ang taong si Liu Pipi ay magalang na nakatayo sa pintuan. Taoistang guro. Sa palagay ko ayos lang ang pagganap ko sa eksenang iyon, di ba? May malubhang sakit ang tatay ko. Pakiusap, tuparin mo ang iyong pangako. Bigyan mo ako ng eliksir ng immortalidad. Wala naman akong sinabi. Kinuha ko ang isang pildoras mula sa aking dibdib at ibinigay sa kanya. Tanggap ni Liu Popi ng may pasasalamat. Nangakong magbabago na siya sa hinaharap. Muling magiging mabuting tao. Mumingiti akong tinitingnan ang kanyang paalis na likod. Handa nang tumapak papasok sa bahay para magpahinga. Ngunit biglang napansin ang isang kakaibang hangin mula sa likod. Lumingon ako. Nakita ko ang isang malamig na babae na nakatayo sa hindi kalayuan. Nabigla ako. Hindi ko maiwasang higpitan ang hawak kong one-hun banner. Mabilis siyang lumitaw sa likod ko ng walang ingay. Kung sakaling sumaksak siya sa akin, siguradong mawawala na ang buhay ko. Ngunit bago pa ako makapagsalita, ang babae ang unang nagsalita at nagpasimula ng katahimikan. May isang bagay akong hindi maintindihan. Pakiusap kaibigan, tulungan mo akong maipaliwanag. Magalang kong nagbukas ng palad. Maari ko bang itanong, sino po kayo? Ngunit ang sagot niya ay ikinagulat ko. Ako si Song King, mula sa King's Word Sect. Nang marinig ko iyon, mas lalo kong niyakap ng mahigpit ang puting seel. Kung matuklasan ng mga disipulo ng tamang landas ang aking one-hun fan, hindi ba nila ako, isang demonyong cultivator, agad napapatayin? Sa kabutihang palad, si Song King ay nagpakalma. Kaibigan, ang iyong sandata ay may sariling espiritu, tunay na bihira. Ngunit ang mga disipulo ng King Sect ay hindi gagawa ng masamang gawain tulad ng pagpatay at pagkuha ng kayamanan. Ako ay isang babae lamang na may mga pagdududa sa puso. At nais magtanong. Tahimik akong huminga ng maluwag, buti na lang nilinis ng guro ni Hanli ang lahat ng demonyong kapangyarihan. Kaya hindi siya nahuli, sakaling may nais siyang itanong. Ngunit ang sinabi ni Song King ay bigla akong pinanginig sa takot. Matagal na kitang sinusubaybayan ng palihim. Naakibat ka sa pagdududa na may kaugnayan ka sa pang-aabuso ni Kixian sa mga batang lalaki at babae. Agad akong nagpaliwanag. Maabot po kayo sa aking kakayahan. Ako'y isang baguhang nagpasok lang sa kalagayan ng pagbubukas ng espiritu. Walang ganitong kakayahan. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Ngunit mas lalong naguluhan si Song King nang marinig ito. Upang mapag-aralan ng husto ang sining ng paghula, kailangan ay nasa antas ng tungsuan. Pero bakit ang hula mo sa tao ay napaka-accurate? Hindi naman pwedeng lahat ng 10 tao ay kasabwat mo, di ba? Ako sana ang magsasalita para magpaliwanag. Ngunit biglang nagbago ang usapan. Ito ay isang lihim na paraan na hindi pwedeng ipaalam sa iba. Kung makakatulong ako kay Zans Song, hindi ko alam kung pwedeng palitan ng isang ningkipil. Bilang isang demonyong tagapagsanay, ayaw ko sanang makialam sa tamang landas ng King's Word Sect. At saka, ang mga side effect ng blood refining technique ay naalis na. Ngunit ang ningkipil ay mas maginhawa talaga. Isang pil lang at makakapasok ka na sa ningkirium. Ngunit nakakapanghinayang. Ngunit umiling si Song King at sinabi na wala siyang ningkipil. Habang ako'y nag-iisip na mahirap ang landas ng pagsasanay, bigla niyang binago ang usapan. Ngunit may mga sangkap ako para gumawa ng yog na enerhiya. Kapwa manlalakbay, kung matutulungan mo akong maunawaan ito. Handa akong ipagkaloob ito bilang kapalit. Nang marinig ko ito, agad akong natuwa at inimbitahan siyang pumasok sa bahay. Alam ko kung paano gumawa ng yog na enerhiya. Ang problema dati ay ang sangkap na tinatawag na Xuanjidiu ay napakahirap hanapin. Pagpasok pa lang niya sa bahay, maayos na kinuha ni Song King ang ilang mahahalagang bote ng jade. Ito ang mga dekalidad na materyales na kailangan para sa ningkikidan.
Ang pinakamalakas na isang puso na pagsasanay ng sword school ay talagang mayaman. Walang pag-aalinlangan kong tinanggap ang mga materyales. At sa kakalmado kong ipinaliwanag sa kanya. Walang pag-aalinlangan kong tinanggap ang mga materyales. At sa kakalmado kong ipinaliwanag sa kanya. Nalaman ko na hindi pala ako nakapagsuri ng buong pinagmulan ng lahat ng tao, kundi batay sa kanilang mga salita at kilos. Halimbawa, ang mga matatanda ay nagtatanong tungkol sa mga anak. Tiyak nakakaunti ang kanilang mga anak, at walang mga sanga at dahon. Kung ang mga kabataan ay nagtatanong tungkol sa mga anak, karaniwan ay wala pang mga anak o nagkaroon lamang ng mga anak na babae. Ang humihingi ng kayamanan ay pinapaalalahanan na huwag masyadong magpanganib at maging maingat. Ang humihingi ng kapayapaan ay binibigyan ng 2 pildoras para sa kalusugan at lakas. Basta't medyo malabo ang sinasabi. Ang mga manghuhula ay kusa ng makakaangkop. At mararamdaman nilang sila'y tunay na Diyos. Ang kakayahang ito na umunawa sa puso ng tao ay nakuha ko bago ako dumating dito. Sa mga intriga sa trabaho na aking naranasan, si Song Qinghe ay labis na namangha sa aking kakayahan. Kung nais ko sanang linlangin, baka kahit gaano pa kataas ang kakayahan, hindi ito makakapigil. Nang maisip ito, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Humiling siya sa akin ng isang hindi inaasahang pabor. Na sana ay tulungan ko siyang imbestigahan ang tungkol sa sapilitang pagkuha ng mga batang lalaki at babae sa county ng Qi. Sa totoo lang, ang iba't ibang puwersa sa county ng Qi ay magulo at magkasalungat. Nagsaliksik siya ng ilang araw ngunit walang progreso. Ngunit hindi ko alam na may isa pa siyang bagay na hindi nasasabi. Ito ang unang pagkakataon niyang bumaba ng bundok upang magsanay. Ang mga nakatatanda sa King's Word Sect ay sadyang nagpa-fortune telling para sa kanya. Hindi lamang nila nalaman na makakatagpo siya ng kanyang makakatunggaling kalaban sa buhay na ito, kundi nalaman din nilang makikilala niya ang isang taong magiging malaking tulong sa kanya, na makakatulong sa kanya na maiwasan ang panganib. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Song Qinghe na siya ang kanyang tagapagligtas. Talagang gusto kong tumanggi sa kanyang imbitasyon. Sa katunayan, nakuha ko na ang mga materyales para sa ningkipil. Ngunit ayokong makaligtaan ang pagkakataong makipagkaibigan sa mga lehitimong paaralan. Kung makuha ko ang ugnayang ito, hindi pa kasama ang pagpapadala ni Song Qinghe ng mga mapagkukunan para sa pagsasanay. Kahit nabigyan lang ako ng diskwento kapag bumibili sa hinaharap ay ayos na. Bukod pa rito, baka may paraan ang King's Word Sect para iligtas ang guro. Sa huli, nagpa siya akong subukan ang panganib. Bukod pa rito, baka may paraan ang King's Word Sect para mailigtas si Master. Sa huli, nagpa siya akong subukan ang aking kapalaran. Handa akong tumulong. Pero gusto ko munang gumawa ng ningkipil. Pagkatapos kong maabot ang Ningki Realm, saka ako magsisimulang mag-imbestiga. Nag-isip sandali si Song Qinghe at pumayag. Nagpakita pa siya ng lumilipad na espada. Dinala niya ako sa kanyang kuweba sa labas ng lungsod para mag-training. Bukod pa dyan, maingat pa niyang ibinigay sa akin ang ilang sinaunang aklat tungkol sa pagbuo ng elixir. Hindi na dapat mag-aksaya ng oras. Agad akong nag-ayos ng isang aray ng enerhiya sa loob ng lungga para sa paghahanda sa paggawa ng elixir. Si Song Qinghe ay naghanda ng lalapit upang tumulong. Ngunit napansin niyang ang aking aray ay iba sa kanyang natutunan. Ngunit mas nakakagulat pa ay nasa huli. Ang epekto ng aking aray sa pagsasama-sama ng enerhiya. Mas kahanga-hanga pa kaysa sa kanya. Ganito na ba kagaling ang mga nag-iisang cultivator ngayon? Napansin ko ang kakaibang ekspresyon niya. Ipinaliwanag kong ako mismo ang nagbawas ng maraming mga orasyon sa espiritual na aray. Hindi lang nito pinasimple ang kabuang istruktura. Pinalakas pa nito ang bisa nito. Si Song Qinghe ay nais pang magtanong. Ngunit biglang pumasok ang malamig na hangin sa yungib. Parang naririnig ang hikbi ng isang bata sa hangin na humuhuni. Nagbago ang mukha namin ni Song Qinghe ng sabay. May isang demonyo na nagsasanay malapit dito. Agad kaming sumunod sa hangin ng dilim upang mag-imbestiga. Hindi pa kami nakalayo ng 10 milya. Isang malaking lambak ang sumulpot sa aming paningin. Ngunit nang tumingin kami sa lambak, biglang nagulat kami sa aming nakita. Pero nang tumingin kami sa bundok na iyon, biglang nagulat kami sa aming nakita. Sa ilalim ng hukay ay nakalibing ang daang patay na bangkay na nagkalat. Bawat isa ay may inalis na puso. Galit na sabi ni Song Qinghe. Ito ang paraan ng madilim na pader ng dugo. May mga demonyong gumagamit ng buhay na tao para mag-ensayo. At bilang isang demonyong mag-aaral, ngunit di maiiwasang humanga. Hindi nakapagtataka na ang mga tamang tao ay ganun katindi sa mga demonyo. Ang mga paraan ng mga demonyo. Minsan kahit ang sarili nilang tao ay di makatiis. Tingnan mo ang katawan sa itaas. Patay na ito ng ilang araw. Sinasabi ko na ang demonyo ay marahil wala na sa paligid. Ngunit si Song Qinghe ay tiwala na nagsabi. Walang anuman, makikita ko ito. Pagkatapos sabihin iyon, gumawa siya ng isang galaw ng espada. 10,000 sinag ng espada. Agad na naging isang maliwanag na daan ng liwanag. Natuwid na tumuturo sa isang direksyon.
Pagkatapos ay tahimik na sinabi ni Song Qinghe. Nandoon ang demonyo sa hilagang silangan, 300 milya ang layo. Nabigla ako at hindi makapagsalita. 300 milyang distansya ng pagsubok. Guro, masyadong kaunti pa ang aming alam tungkol sa demonyo. Nagmumukhang seryoso si Song Qinghe habang tinitingnan ako. Maaaring hindi ko maprotektahan ka ng buong buo sa paglalakbay na ito. Bibigyan kita ng 3 talim na sword talisman. Maghintay ka dito, hintayin mong bumalik ako. Mayroon pa sana akong mahalagang natuklasan na gustong sabihin. Ngunit nung tinanggap ko yung 3 talim na sword talisman, sa langit, tanging ang mga bakas ng paglipad gamit ang espada ang natira. Ako'y bahagyang napabuntong hininga. Ang batang si Song na ito, ay talagang puno ng galit sa kasamaan. Pagkatapos ng kanyang sinabi, mula sa hawak kong Wanhon banner, narinig ko ang boses ng aking guro na si Lu Chen. Sayang itong batang ito. Kulang ang karanasan ko sa pakikitungo sa mga demonyo. Hindi tama ang lugar na ito na puno ng mga bangkay. Tumango ako. Hindi iwan ng mga demonyong kultista ang ganitong dami ng mga bangkay. Bagaman ang dugo ng puso ay magandang sangkap sa paggawa ng elixir, hindi rin naman mababa ang halaga ng mga buto at laman. At ang mga natitirang kaluluwa ay tunay na kayamanan sa mata ng mga demonyong kultista. Siguradong may mga magagandang bagay na nakatago sa hukay na ito ng mga bangkay. Nais sanang ipaalam ng disipulo kay Ginang Song. Siguradong may mga magagandang bagay na nakatago sa hukay na ito ng mga bangkay. Nais sanang ipaalam ng disipulo kay Ginang Song. Ngunit hindi inaasahan ni Lu Chen na may kaunting galit na sinabi. Bakit mo siya paalalahanan? Ayaw mo bang kunin ang mga kayamanan sa loob? Gusto mo bang sumali sa King's Word Set? Naalala ko ang napakagandang mukha ni Song Qinghe. Hindi ko mapigilang hawakan ang aking baba at magsalita. Kung hindi naman ayaw ni Genli. Song, ayos lang sa akin. Pwe, ang ganda ng iniisip mo. Ikaw, maliit na demonyo, pumasok sa King's Word Set. Sa isang tanong pa lang sa puso, hindi ka makakapasa. Mas mahigpit pa yan kaysa sa paghahanap ng kaluluwa. Tama ang guro sa kanyang pagtuturo. Hindi rin ako tumutol. Sino ba naman ako, nagmula sa masamang landas? Nang pilitin ako ni Lu Chen, na agad kunin ang kayamanan. Bigla akong tumanggi. Guro, kakakuha ko lang ng Suanjilu. Siyempre, kailangan kong magpanday ng alchemy at mag-aral. Bakit pa magdudulot ng gulo? Hindi inasahan ni Lu Chen na ganito kataas ang aking tibay. Kung sana noon ay mayroon din siyang ganitong katatagan. Marahil ay hindi siya mapapahamak sa ganitong sitwasyon. Sige na, ikaw na ang magpasya. Si Lu Chen ay nalunod sa Kriya Death Dan. Hindi na siya nagsalita, at talagang bumalik ako sa yungib. Sanay na nag-init ng mantika para magluto ng elixir. Hindi mahirap ang paggawa ng nengkipil. Ang pangunahing problema ay ang paghahanap ng mga materyales. Pagkalipas ng 3 oras, nang tuluyang natuyo ang katas sa kawali, isang piraso ng elixir ang dahan-dahang lumutang sa itaas ng kawali. Agad kong kinuha ito. Lulunok sa tiyan. Pagkatapos ay nagsimulang magpahinga at magpino. Hindi ko alam kung gaano katagal. Hanggang sa sadantian, tahimik na nabuo ang isang alon ng enerhiya. Saka ako biglang bumukas ang mata. Malakas na tumawa. Saka ako biglang bumukas ang mata. Tumawa ng malakas. Matagumpay kong nalampasan ang estado ng konsentrasyon. Simula noon, hindi na ako kailangang magmeditasyon. Kaya ko ng otomatikong sumipsip ng espiritu. Mas mabilis pa ang aking pag-aasenso, higit sa 100 beses. Ngayon, tumaas na ang aking antas ng kasanayan. Kailangan ko nang mag-imbestiga. Sa lugar ng mga bangkay, baka may mga hindi inaasahang benepisyo. Ngunit hindi ko alam na ang desisyong ito. Halos ikasira ko. Hindi nagtagal. Muli akong bumalik sa harap ng hukay ng mga bangkay. Ngunit hindi ako agad nagsimula sa pagsisiyasat. Sa halip, nagliyab ako ng isang bungkos ng tuyong kahoy. At ginamit ang nasusunog na kahoy bilang panulat. Nag-ukit ng mga simbolo sa paligid ng hukay ng mga bangkay. Kung ito ay dati, ang espiritual na enerhiya sa aking katawan ay mabilis na maubos. Ngunit ngayon, ang aking kisadantian ay mabilis na umiikot at patuloy na nagbibigay ng espiritual na enerhiya na nagpaparamdam sa akin ng labis na kasiyahan. Matapos ang isang abalang panahon, sa wakas ay nakapag-set up ako ng isang simpleng spell. Ang kahoy ay nag-aapoy, ang yang energy ay malakas. Kahit ano pa man ang nakatago sa hukay na ito, gagamitin ko ang apoy upang pigilin ito. Hindi ito magkakamali. Pagkatapos ay sinimulan kong isagawa ang transportasyon na spell. Isa-isang iniahon ang mga bangkay mula sa hukay. Pero nang ang huling bangkay ay naiangat na, ang lumitaw sa ilalim ng hukay, ay labis na ikinagulat ko. Isang rebultong budha na nababad sa likido ng mga bangkay ay tahimik na nakatayo roon. Kung titingnan mong mabuti, maaari pa bang makita ang liwanag na nagmumula sa tiyan ng estatwa ng badha, na tila may itinatagong misteryosong bagay. Talagang nag-udyok ito ng aking kuryusidad. Ang mundo ng mga budha ay hindi isang tamang sekta.
Ang pinakasikat dito ay ang Nirvana sect, na kinikilala bilang isang sekta ng demonyo. Dahil lang sa kanilang paninindigan na bitawan ang pagpatay. At ang paniniwala na makakamtan ang badhahod. Maraming nasagasaan ng tama. Mga walang magawang paraan ng mga demonyo. Ay biglang lumipat at sumuko sa ilalim ng Nirvana sect. Humihingi ng proteksyon. Hindi matanggap ng mga tao sa tamang daan ito. Ngayon, harapin natin ang isang masamang Buddha. Kahit na hindi ako sigurado kung ito ay may kaugnayan sa tradisyon ng Nirvana sect. Pero masasabi kong hindi ito pangkaraniwan. Nang plano kong subukan gamit ang teleportation. Hindi ko inaasahan na biglang magmulat ng mata ang masamang Buddha na iyon. Kasunod nito, 2 gintong liwanag ang diretsyo sa akin. Sa kabutihang palad, mabilis ang aking reaksyon. Agad akong umiwas. Ngunit ang masamang Buddha ay nakatuon na sa akin. Ang liwanag ng ginto sa kanyang mga mata ay mabilis na bumabaybay sa akin. Agad akong nahinto. Sa isip ko, nag-alala ako. Kaagad kong pinasya. Nailunsad ang nakahandang anyo ng laban. Biglang umangat ang isang palumpong ng apoy. Pinatigil nito ang ningning ng masamang Buddha sa labas. At naramdaman ko ring bumaba ang tensyon sa aking katawan. Nabawi ko ang aking dating liksi. Akala ko tapos na, nakahinga na ako ng maluwag. Ngunit biglang may isang malakas na sigaw sa aking tainga. Ihulog mo ang iyong espada. Maging Buddha ka na rito at ngayon. Parang isang mahiwagang tunog na kumukuha ng kaluluwa. Pakiramdam ko ay nawawala na ang aking isip. Nang hihina ang mga binti, hindi na ako makatayo ng matatag. At ang masamang Buddha sa ilalim ng hukay. Habang binibigkas ang mga orasyon, dahan-dahang umangat, at lumutang papalapit sa akin. Sa isang napakakritikal na sandali, bigla kong narinig ang boses ni Luchen, na nagsasabing putulin ang aking mga tainga. Nagising ako ng sandali, bigla kong itinataas ang kamay at pinapalo. Ang aking mga tainga na may malakas na tunog. Napunit ang aking eardrum, at sumakit ng labis at nagdulot ng pagkahilo. Halos hindi ako makatayo ng matatag. Sakit na parang pumutok ang aking eardrum. Kasabay ng matinding pananakit at pagkahilo. Halos hindi ako makatayo ng matatag. Ngunit pinilit ko pa ring itaguyod ang aking katawan. Mula sa aking dibdib, kinuha ko ang espada na ipinadala ni Song Qinghe. Sa tulong ng espiritual na enerhiya, biglang sumabog ang simbolo ng espada ng isang makinang na kislap ng espada. Na aksidente nitong naputol ang kalahati ng ulo ng masamang monghe. Naipakita ang gintong kinang ng kanyang loob. Ngunit naubos din ang lakas ng simbolo ng espada sa isang suntok na iyon. Ang papel ng simbolo ay naging abo sa hangin. Ngunit ang masamang monghe ay nanatiling nakabitin sa ere. Parang hindi pa tuluyang nasira. Agad kong pinakawalan ang pangalawang simbolo ng espada. Muli, isang sinag ng espada ang kumislap. Hinati nito ang estatwa ng Buddha sa gitna. Ang mga bagay na nasa loob nito ay nagkalat sa lupa. Huminga ako ng malalim. Ang laban na ito ay halos pumutok ang aking eardrum. Buti na lang, ang mga nag-aaral ay may kakaibang katawan. Kakailangan lang magpahinga ng ilang araw para makabawi. Hindi ko alintana ang sakit. Tumalo ng buong loob sa malaking hukay na iyon. Nawalan ako ng 2 espada at talisman. Kung tubo o lugi ba, depende kung anong yaman ang nasa loob. Maraming mahahalagang bagay sa tiyan ng masamang Buddha. Maliban sa iba't ibang pil at talisman. May 3 kakaibang bagay pa pala. Isang mahiwagang sandata, ang Wanhun Fan. Mas maganda kaysa sa simpleng gawa ko. Marami ang kalamangan nito. Isang malinaw at makinang na amber. Ngunit nang makita ko ang loob ng amber, hindi ko mapigilang manginig. Isang malinaw at makinang na amber. Ngunit kakakita ko lang sa loob ng amber. Hindi ko napigilan ang pagyanig ng aking katawan. Nandoon pala ang isang masamang espiritu ng bata. Ito ay ginagamit para sa pagsakop. Kapag ang katawan ng demonyo ay nawasak, ang kaluluwa ay mahihila ng nakaukit na anyo. At otomatikong darating sa loob ng amber na ito. Kaya pala ang hukay ng mga bangkay at ang masamang Buddha. Para mapangalagaan at masuportahan ang batang espiritu. Upang sa kritikal na sandali, makakatakas ang demonyo sa pamamagitan ng pag-okupar sa katawan. At ang tiyan nitong masamang Buddha ay puno ng mga pil at mahahalagang bagay. Para kapag nakuhang muli ng demonyo ang katawan, may kakayahan siyang magpanlaban. Ngunit mabilis akong napagtanto ko ang maseryosong problema. Kung papatayin ni Miss Song ang demonyo, hindi ba agad siyang magpapalit ng katawan? Kapag muling nabuhay ang demonyo sa harap ko, tiyak na mamamatay ako. Maingat kong inilagay ang amber sa isang tabi. At nagpa siya munang tingnan ang huling nakuha. Isang librong mukhang pangkaraniwan lamang. Dahil nabasa ng tubig, hindi na malinaw ang mga nakasulat sa loob. Ngunit nakakatuwang isipin, na kanina ay tinamaan ito ng liwanag ng espada. Ngunit nag-iwan lamang ng bahagyang marka. Agad kong naisip, na ang librong ito ang tunay na kayamanan. Dahil ang nilalaman nito ay naisulat gamit ang napakahalagang material. Hindi ito pangkaraniwan. Marahil ay isang pamana mula sa isang Diyos-Diyosan. Sinubukan kong ipasok ang espiritu sa loob nito.
Sa susunod na segundo, ang malabong mga sulat ay naging isang gintong liwanag. Nagliliparan sa kalangitan. Ngunit nang makita ko ng malinaw ang nilalaman nito, hindi ko maiwasang magulat. Sa totoo lang, ito ang mundo bago ang paglalakbay. Ito ang stra ng pagsasakdal ni Kitty Garbha. Sa totoo lang, ito ang mundo bago ang paglalakbay. Ito ang stra ng pagsasakdal ni Kitty Garbha. Agad kong nilingon at excited na binuklat ang mga nilalaman nito. Ngunit matapos basahin ang ilang pahina, hindi maiwasang magmukhang nag-aalala. Maliban sa mga unang ilang pangungusap, ang mga susunod na bahagi, ang sutra ng pagsasakdal sa lungsod, ang mga susunod na bahagi. Hindi na ito ang orihinal na teksto ng sutra ni Kitty Garbha, kundi isang malalim at mahiwagang mahika. Medyo nadismaya ako. Kung ito ay buong bersyon ng sutra ni Kitty Garbha, makakatiyak ako na ang aklat na ito ay konektado sa mundong ito. Marahil ay maunawaan ko pa kung bakit ako nakalipat. Pero agad din akong naintriga sa susunod na nilalaman. Ito ay isang malalim na mahika na nakakasira ng isipan at espiritu. Nahahati ito sa 4 na bahagi, pagkakulong, pagtatanong, pagsubok at parusa. Sa sandaling iyon, bigla kong naramdaman na may pumatukod sa aking balikat. Pagtingin ko, ang bandila ay kumikilos. Mukhang nag-aalala si Lu Chen sa loob ng bandila. Dahil sa pagkabingi ko kanina nang pumutok ang airdrum ko. Kaya't ang magagawa niya ay ilahad ang mga salita. Sa ibabaw ng kanyang ulo, mangkukulam. Habang hindi pa bumabalik ang King's Word Set, agad itago ang masamang sumpa at ang espiritu ng batang ito. Nagtataka ako. Guro, hindi naman dugo ko ang nakatago dito. Anong silbi ng pagtatago? Sa huli, kailangan ng kaparehong dugo para sa espiritual na bata. Kailangan talaga ay magkapareho ang dugo. Agad na nagsulat si Lu Chen. Tinuruan na kita kung paano sirain ang sumpa. Mabilis, sirain mo na ang pagkakabansot. Iugnay ang espiritual na bata sa iyong kaluluwa. Kaya nagkaroon ka ng isa pang buhay. Ngunit nagulat siya dahil tayo'y nagkatagpo, tumango ako ng matatag. Tayo'y nagkatagpo, tumango ako ng matatag. Tayo'y nagkatagpo, tumango ako ng matatag. Ngunit nagulat siya dahil tayo'y nagkatagpo, tumango ako ng matatag. Guro, ang disipulo ay isang tao na dapat magpalipad at maging Diyos sa loob ng 3 taon. Bakit pa kailangang maghanda para sa pagkuha ng katawan? Tiningnan ako ni Lu Chen ng masama. Ngunit sa huli, huminga siya ng malalim. Hindi na siya nagpatuloy sa panghihikayat. Pinaalalahanan lang ako na agad na sirain ang batang espiritu na ito. Kung hindi, kapag nakuha ng demonyo ang katawan, baka kapag humawak siya, mapapainit kanya ng husto. At mapapaliit kanya. Nodded ako, mas maaga akong naghanda, hindi naman mali. Pero ayokong sirain ang espiritu ng batang espiritu. Gusto ko lang maglatag ng patibong. Para maipit ang espiritu ng demonyong iyon. Kaya nag-isip sandali at sinabi kay Lu Chen, mabuti, Master. Sa pagkuha ng katawan, may karanasan ka na. Kung maglalagay tayo ng mga patibong sa labas ng batang espiritu na ito, maaari ba nitong pigilan ang demonyo na sakupin ang katawan? Ano ang ibig sabihin ng mayaman sa karanasan sa pagsakop ng katawan? Ang makasalanang disipulo na ito ay lihim na nilalabag ang kanyang guro at ninuno. Ngunit, hindi ito ang oras para makipagtalo sa akin. Si Lu Chen ay nag-isip ng malalim habang sumusulat. Ang kondisyon ay, maaari mong putulin ang koneksyon ng espiritu sa kanyang amo. At pagkatapos ay humanap ng paraan upang trapuhin ang kaluluwa ng demonyo. Tumango ako. Ngunit ang pag-aayos ng mga pormasyon ay nangangailangan din ng oras. Ano ang gagawin kung maagaw ng demonyo ang katawan? Ayos lang, sa pagsasanay ng mga immortal, walang ligtas na panganib. Pagkatapos, kinuha ko ang maitim na watawat. Ito ay ang tunay na watawat ng 10,000 kaluluwa ng sekta ng demonyo. Mas mura pa ito ng 100 beses kaysa sa gawa ko mismo. Nasa sandigan ng tagumpay o kabiguan ang susi sa bagay na ito. Ngunit ang lagi nating naiisip, paano mapapagana ang espiritu ng demonyo? Pero hindi natin naisip na si Song Qinghe ay nakatagpo ng malaking problema. Sa kasalukuyan, nakatayo siya sa isang templo at nakaharap sa isang akusasyon. Isang mataas na monghe na nagngangalang Kue. Ngunit hindi agad kumilos si Song Qinghe. Kailangang malaman ang tama at mali ng malinaw. Mahigpit ang mga patakaran ng King's Word Set. Hindi pinapayagan ang maling pagpatay sa mga inosente. Ngunit hindi alam kung bakit. Pagpasok pa lang niya sa templo, hindi pa niya naipaliwanag ang dahilan ng pagdating niya. Binara ni Mong King Ivei ang templo. Pinatalsik niya ang lahat ng mga mananamba. Tinitigan ni Song Qinghe ng seryoso si Gwei Dashi. Ano ang ibig mong sabihin? Amitabha, mahal na donor, puno ka ng puot at galit. Kahit ano pa ang iyong layunin, huwag mong saktan ang inosente. Nang marinig iyon, nagduda si Song Qinghe sa loob niya. Tila tunay na maawain ang monghe na ito. Talaga bang isang halimaw na pumatay at nagsasanay ng lakas? Hindi magaling magsalita, diretso siyang tanong. Ako ay inutusan upang subaybayan ang halimaw na walang awa na pumatay ng walang bilang. Master Kui.
May kaugnayan ka ba sa salarin na iyon? Nakanganga ang mongheng si Kuye. Hindi ako kailanman nakasakit ng tao. Kung hindi ka nakasakit, guro, paano mo maipapaliwanag ang sutang ito na puno ng galit? Sa harap ng mga tanong ni Song Qinghe. Ngunit kalmado pa ring sumagot si Kuye. Lahat ng nilalang ay nagdurusa. Ako ang nagliligtas sa mga nilalang. Automatikong nahawahan ng sama ng loob ng mga mortal. Amituofo. Nang matapos niyang sabihing Amituofo, bigla siyang napalibutan ng gintong liwanag. Sa sandaling iyon, nagbago ang kulay ng mukha ni Song Qinghe. Ito ay ang bukas na Zen. Ikaw ang demonyo ng Nirvana sect. Pagkatapos niyang magsalita, ang liwanag ng espada sa kanyang paligid ay sumabay sa tunog, na matinding tumama sa katawan ni Kure. Dahil nalaman na ang pagkatao ng mongheng ito, dapat siyang patayin agad. Ang Nirvana sect ay kilalang sekta ng demonyo. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ang liwanag ng espada ay tanging nakabasag ng isang patong ng gintong liwanag. Si Kure ay nanatiling walang sugat. Ngunit sa hindi inaasahan, ang sinag ng espada ay sumira lamang sa isang patong ng gintong liwanag. Si Ku ay nanatiling walang kahit anong sugat. Nagulat si Song Qinghe. Malinaw na hindi kasing lakas ng sarili niya ang mongheng ito. Buong lakas niyang isinalpak ang isang espada. Ngunit hindi niya matalo kahit ang gintong liwanag na pananggalang nito. Ngumiti si Ku ng bahagya. Kapag hindi mapatunayan ang katwiran, pumapatay na para maglabas ng galit. Sino nga ba talaga ang masama? Bagamat tahimik si Song Qinghe, may isang gintong liwanag na dumagdag sa katawan ni Kue. Ang bukas na salita, naalala ni Song Qinghe na nabanggit ng mga nakatatanda sa kanyang paaralan. Na tanging kapag matagumpay na napabulaanan ang maling panig, para mapabagsak agad ang kalaban. Parang naaninag ni Kuya ang iniisip ni Song Qinghe. Muling nagsalita at tinawanan. Alam mo ba ang sikreto ng pag-usa ng Zen? Ngayon, gusto mo na namang makipag-usap sa munting mong pari. Pero hindi ka naman talaga naglalayon na makilala ang tama at mali. Ang gusto mo lang ay mapagtagumpayan ako. Sa salita pero hindi sa puso. Hindi kailanman mababasag ang aking walang kapintasan na gintong katawan. Sa bawat salitang sinasabi ni Yi, isang sinag ng ginto ang nadaragdag. Kung magpapatuloy ito ng ganito, maubos din ang espiritual na lakas ni San Bibens. Hindi niya maiwasang maalala ako. Kung nandito ako, marahil sa ilang salita lang ay mababasag na ang pananalitang meditasyon. Sa bundok lamang nag-aabala. Talagang maraming bagay ang mamimiss. Naisip ni Song Qinghe. Ngunit agad siyang nagbalik sa kanyang kalmado. Sabi ng mga nakatatanda sa kanyang sekta, kapag nakatagpo ng Zen ng Nirvana, kung hindi mo kayang talunin ang kalaban gamit ang rason, gamitin ang ibang paraan upang sirain ang kanyang katawan. Sa susunod na segundo, itinuro ni Song Qinghe ang daliri na parang espada. Isang berdeng lotus ang namulaklak sa dulo ng daliri niya. Maliwanag na talim ng espada ang sumalubong mula sa bulaklak. Agad nitong pinigilan ang gintong liwanag mula kay Kui. Nakapigil sa lahat ng liwanag. Laking gulat ni Kuyu. Sa pamamagitan ng katawan, inaalagaan ang espada. Hindi ba natatakot ang donor na maapektuhan siya ng balik na espada? Sa oras na iyon, pati ang kaluluwa ay masasaktan. Hindi ka ba natatakot na ang tabak ay gaganti sa iyo? Sa oras na iyon, pati ang kaluluwa ay masasaktan. Ang puso ng tabak ay ang puso ng tao. Basta't ang puso ay tapat at iisa. Ang dalawang puso ay magiging tama. Paano pa kaya masasaktan? Si Song Qinghe ay hawak ang espada. Nagliliwanag ang liwanag. Parang isang diwata na bumaba mula sa langit. Mangkukulam, magpasalamat ka sa kamatayan. Itinutok ang asul na kristal na espada sa kahirapan. Ang 10,000 sinag ng espada ay parang bulaklak na sumisibol. Itong isang saksak, hindi kayang tiisin ang katawan ni Kwek. Maaari lamang siyang maghagis ng isang butil ng dugo. Isang rolyo ng balat ng tao na aklat. 2 mahahalagang gamit, na nilikha gamit ang buhay ng maraming tao. Tunay na mga mahika ng demonyo. Ngunit ang mga gamit na ito ay kakalaban lang ng liwanag ng espada. At pagkatapos ay wala nang nangyari. Nabasag ang butil ng dugo. Ang mga kasulatan ay napunit. Tulad ng sinabi ni Song Qinghe, ang puso ng espada ay nag-iisa. Hindi matitinag. Maraming mga estatwa ng ginto na parang papel. Isang saksak ng liwanag ng espada ay sapat na upang masira. Ang talim ng espada ay tumusok sa katawan ng pagdurusa. Talagang karapat-dapat sa pinakamagaling na sining ng espada sa mundo. Buti na lang ay naghanda ako ng isang masamang sumpa na espiritu bata. Ito ang huling iniisip ni Kue. Nasa puso niya ang tagumpay. Kahit na ang mga kabataan ng King's Sword Set, kahit gaano pa kagaling sa espada, kulang sa karanasan ang pinakamalaking kahinaan. Kung hindi mo muna sirain ang paraan ng kaligtasan ng iba, hindi ka pa makakapagpatay ng mga demonyo. Habang siya ay nagmamalaki, bigla siyang nakaramdam ng paghila ng distansya sa kanyang kaluluwa. Habang akala niya na epektibo na ang sumpa sa espiritu ng bata, bigla niyang napagtanto na may mali. Habang akala niya na epektibo na ang sumpa sa espiritu ng bata, bigla niyang napagtanto na may mali.
Bukod sa pagiging napakalamig ng buong katawan niya, parang ang kaluluwa niya ay nakulong pa rin. Nang makabawi ang kanyang pandaman ng kaunti, halos mamatay siya sa takot sa tanawin sa harap niya. Ang kanyang kaluluwa ay nakatali sa mga kadena, at ang kabilang dulo ng kadena ay nakakabit sa isang mahabang bandila. Si Ku ay nagulat at sumigaw. Bandila ng 10,000 kaluluwa. Hindi, ito ang aking bandila ng 10,000 kaluluwa. Nilingon niya ang paligid. Sa wakas, nakakita siya ng tao sa likod ng isang malaking bato sa malayo. Agad niyang ginamit ang natitirang lakas ng espiritu niya. Pinagsama-sama ito para gawing isang gintong Vajra. Sa pag-atake na ito, siguradong mababasag ang malaking bato at ang tao ng sabay. Ngunit ang ikinagulat niya ay, bago pa man bumagsak ang Vajra, mula sa likod ng malaking bato ay biglang lumabas ang isang kahoy na pamalo na tumama ng matindi. Ang gintong pamalo na ito, parang may nakabalot pang isang libro sa ibabaw nito. Nagbanggaan ang dalawa. Nagwasak ang gintong liwanag. Ngunit hindi maiwasang magkunot ng noo si Kui. Ang librong nasa kahoy na pamalo, ang nagtanggal ng lakas ng gintong pamalo. At ako na nagtatago sa likod ng malaking bato, ay puno ng pagkabigla. Ito na ang tunay na antas ng tungsuan. Kung hindi ako nakatago ng maayos, at may dala akong aklat na iyon bilang panangga, ang suntok na iyon kanina, ay kayang wasakin ang aking kaluluwa. Kasabay pa, tumingin sa akin si Lu Chen mula sa tungsuan Jing. Sino ba ang batang ito? Ngunit sa lakas ng suntok na iyon kanina, kinailangan niyang aminin na kahit noong una siyang kumuha ng katawan, hindi siya kasing matibay ang kaluluwa tulad ng demonyong ito. Ngunit hindi siya nag-aalala. Pagkatapos ng lahat para malutas ang demonyong ito, marami rin akong paghahanda. Ngunit hindi siya nag-aalala. Pagkatapos ng lahat para malutas ang demonyong ito, marami rin akong paghahanda. Una, ginamit ko ang mahika upang iwasan ang koneksyon ni Nalingtong at Kui. Hindi inasahan ni Luo Chen na kaya pang iwasan ito. Ito ay hindi nakasulat sa libro. Mas nakakagulat pa ay, sa napakaikling panahon, nagawa kong gawing sariling kasangkapan. Ang 10 sumpa ng kaluluwa, bagamat ang paliwanag ko ay, noong una ay para mailigtas siya. Nagsaliksik ako ng ilang buwan sa 10 sumpa ng kaluluwa. Pero para kay Lu Chen, ito lang ang sinasabi kong mapagkumbaba. Nagpursige siya ng 100 taon. Pero hindi niya pa rin naaarok ang antas ng pag-aaral sa banner ng 10 kaluluwa. Tunay na isang henyo sa pag-espiritu ang kanyang disipulo. Ngunit sa oras na ito, kahit na na-trigger na ang bitag, hindi pa rin ito naging perpekto ang resulta. Hindi ko rin akalain na ganito kahirap pakisamahan ang demonyong ito. May hawak siyang huling piraso ng espada na simbolo. Kung talagang hindi makakapasok ang kaluluwa sa banner, saka na natin putulin ng isang espada. Alam din ng mga paghihirap na ang panganib ay malapit na. Sa ngayon, ang tanging paraan para makaligtas ay ang pagbukas ng Zen. Namo Amitabha, wala akong galit o alitan sa iyo. Bakit mo ninakaw ang aking mahika? At sinubukan mo pa akong patayin. Alam kong puno ako ng kasalanan. At may darating na kaparusahan. Sakit at hirap, gusto mo pa akong hamunin sa argumento. Hindi siya naniniwala na kaya ng batang ito na basagin ang kanyang gintong katawan gamit ang isang espada. Hindi pa bumalik ang aking Erdroom. Maliit na naririnig ko lang ang isang salitang Amitabha. Kahit na walang sagot, pero nakita ko na may nakadagdag na gintong liwanag sa kanya. Nabigla ako sa bagay na iyon. May plano pa pala itong demonyo. Nabigla ako sa bagay na iyon. May plano pa pala itong demonyo. Sa oras na iyon, humawak si Lu Chen ng isang piraso ng uling. At nagsulat sa malaking bato. Ang mongheng ito ay nag-aaral ng Zen ng Nirvana sect. Sabi nila, basta magbukas ka ng bibig at magsalita, maaari kang manatiling di mapapantayan. Ngunit nang nakita ko ito, napailing ako. Kung talagang ganito, bakit siya pinatay ni Ginoong Song sa kanyang katawan? Gustong-gusto ni Lu Chen na magpanggap. Ang sining ng espada ng King's Word sect. Maaaring pag-usapan ng sabay-sabay. Habang kami ay lihim na nag-uusap, si Ku ay kumikislap ng ginto. At nagtagumpay na mapanatili ang kanyang posisyon. Na nakatayo sa harap ng Wanhon banner. Tinanong ko ng may pagdududa. Ang pagbigkas ng Zen sa hangin lang nakakapagsalita. Makakapalit ba ito ng gintong katawan? Nilingon ni Lu Chen ang pabulong. Isinulat niya ang 4 na salita. Hindi ko rin maintindihan. May kalungkutan sa puso ko. Totoo ngang hindi gano kagaling ang kanyang master. At karanasan ay karaniwan lang. Bagamat nakahinga ng maluwag si Kuhe, hindi pa rin pwedeng magtagal sa ganitong paraan. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para mapatay ako. Kaya't napailing siya, at muling nagsalita. Kung gusto mong pumatay sa akin, bakit hindi ka lumabas at harapin ako? Kung alam mo rin na hindi pwedeng ipakita ito sa mata ng tao, mas mabuting bumalik na lang. Bawiin ang mga pader, may oras pa. Pero nang basahin ko ang salaysay ni Lu Chen, nabigla ako at nagdududa. Yung monghe na ito, bakit parang siya pa ang biktima? Sa dami ng bangkay dito,
May lakas pa ba siyang manghusga na pwedeng magbago? Master, ganito ba ang mga tao sa Nirvana sect, walang hiya? Sagot ni Lu Chen nang walang pag-aalinlangan. Paano ka magiging demonyo kung walang hiya? Naintindihan ko na kung walang hiya ang kalaban. Hindi rin ako magpapakita ng paggalang sa kanya. Kaya't nagtago ako sa likod ng bato at sumigaw ng malakas. Hindi rin ako magpapakita ng paggalang sa kanya. Kaya't nagtago ako sa likod ng bato at sumigaw. Amitabha, hindi ko nais nasaktan ang guro. Kundi nais kong makapasok ang guro sa paraiso. Guro, wag po sanang maliitin ang aking taos pusong intensyon. Pumasok na po kayo sa aking Wanshan banner. Nang marinig ito ni Kure, napamulagat ang kanyang mga mata. Ito lahat ay kanyang mga salita. Ngunit, sa kabila ng lahat, siya ay isang tao na nag-aral ng mahabang panahon sa Zen. Patuloy ang paghihirap at pagsasalita. Bakit hindi mo ako nakikita? Kung nais mong iligtas ako, bakit hindi ka makaharap sa akin? Sumagot ako, Namo Amitabha. Hindi ako naghahanap ng kapalit. Hindi kailangan ng maestro na alalahanin ang aking mukha para magpasalamat. Agad namang nagsalita si Kuya. Ganyang kasalbahing gawain ang ginawa mo. Kung malaman ito ng mga nakatatanda sa iyong grupo, kaya mo bang harapin ang pagsusuri ng iyong konsensya? Malinaw na iniisip niya. Kasama na ako ni Song Qinghe. Para sa mga taong matuwid, epektibo ang moral na pananakot at pang-udyo, lalo na kapag ginagamit. Tama ka. Naririnig ko ang galit na boses ko mula sa malaking bato. Aking magandang senior sister. Sang-ayon tayo na hindi dapat ilantad ang pagkakakilanlan. Dahil alam mo na ang aking pinagmulan. Hindi ko na dapat sirain ang reputasyon ng King's Word Sect. Nang marinig ito si Yuri, bigla siyang natuwa. Talagang isang kabataan mula sa kilalang sekta. Sa ilang salita, napainit ang kanyang dugo at nawala sa katinuan. Ang tinatawag na tamang landas ay ganito lamang. Tahimik na umiikot ang kapangyarihan ng espiritu sa paghihirap. Naghihintay na agad akong lumabas para patayin ka. Ngunit narinig nila ang aking salita. Ang labang ito ay tungkol sa dangal ng King's Word Sect ko. Aalisin ko ang gapos ng One Hand Fan. At makikipaglaban ako sa iyo ng patas. Nang marinig ito ni Kuye, agad siyang napakunot noo at napatawa. Ganito ba talaga katanga ang batang ito? Agad siyang pumuri. Maganda. Sa murang edad, mayroon na siyang ganitong pananagutan. Talagang isang mataas na estudyante ng kilalang sekta. Kung maaalis mo ang One Hun Banner, bigyan kita ng 3 pagkakataon. Sige, hintayin mo lang. Aalisin ko na ang Wanshan Banner. Sige, hintayin mo lang. Aalisin ko na ang Wanshan Banner. Habang binibigkas ko ang sumpa, ang banner ay nagsusumigaw ng madilim na hangin. Ang galit na espiritu ay lumalabas. Talagang dahan-dahan itong ibinalik. Handa na si Kure para sa hirap. Naghihintay na lang na maalis ang mga tanikala. At diretsyo nang lilipad sa likod ng malaking bato para patayin ako. Ngunit siya'y naghintay ng matagal. Habang ako'y bumibigkas ng mga orasyon. Ngunit ang mga tanikala ay nananatili pa rin. Mabilis na nag-udyok si Kure. Magmadali kang umalis dito sa Cliff Diffiden. Pero narinig mo akong sumagot. Huwag mag-alala. Ako ay isang disipulo ng tamang sekta. Hindi ganoon kadali ang kontrolin ang Cliff Diffiden. Parang may katuturan ang sinasabi mo. Pero agad na napansin ni Kun na may mali. Itong batang ito, ninakaw ang sariling kayamanan. Paano mangyayari yon? Hindi alam kung paano gamitin ang One Hun Fan. Hindi maganda. Naglalaro ng daya ang batang to. Nais sanang makaalis. Ngunit biglang naramdaman na ang mga kadena sa katawan ay biglang humigpit. Isang mas malakas na puwersa ang dumaan. Halos siyang hilahin papunta sa One Hun Banner. Buti na lang, nandyan pa rin ang kaming Zen Magic. Napanatili ni Mong Kue ang kanyang postura. Pero sa paghihila na ito, nabawasan din ang ningning ng kanyang golden body. Nagsasawa na ako, Nadiskubre ba tayo? Biglang nagalit si Ku at nagmura ng walang hiya, hayop. Puno ng kasinungalingan. Agad na tinanggal ang dila, impyerno. Naririnig ko lang ang ingay ng kaguluhan. Tinanong niya si Lu Chen. Ano na namang sinasabi nitong demonyo? Tumingin si Lu Chen sa malaking bato na puno ng mga sulat. Talagang walang bakanteng espasyo. Simpleng isinulat niya ang 3 salita. Nabahala siya. Ako ay malaking tawa. Hayaan mong mag-alala siya ng dahan-dahan. Malapit nang lumabas ang araw. Hindi ako naniniwala. Kayang-kaya ba nitong multo ang direktang sikat ng araw? Pero sa susunod na segundo, may nangyaring hindi inaasahan. Ngunit sa susunod na sandali, may nangyaring hindi inaasahan. Habang si Imonghe ay naggangalit, biglang nagwasak ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Agad na nasalo ang kanyang kaluluwa sa Kid Difgi. Ang totoo, ang pagbubukas ng Zen ay tungkol sa pagiging lohikal. Dapat ang katwiran ay nasa kanyang panig. Dapat maging kalmado ang isipan. Ngunit kapag ang puso ay nagkaproblema, ang gintong katawan ay masisira. Kunin. Inutusan ko siya na ilagay ang One Hun Banner sa kamay
May mga sigaw ng pagdurusa sa loob. Agad akong pinayuhan ni Mosi matapos marinig iyon. Hayaan ang mga kaluluwang nagdusa sa loob na makamit ang kanilang paghihiganti. Hindi sila magiging sapat na mabagsik. Ngunit ako ay kumaway lang. Guro, huwag mag-alala. Hanggang hindi ko pa lubos na naaalis ang natutunan ng demonyong ito. Iiwan ko siyang may buhay pa. Tungkol naman sa ibang mga kaluluwa, hindi mo naman ako pwedeng pilitin na pigilan sila. Huwag nilang pabayaan na maghiganti. Lu Chen ay nanginig sa galit. Bakit hindi pwede? Hindi naman sila ang pumatay sa'yo. Ang banner ng 10,000 kaluluwa ay para sa matinding pagpapahirap. Para sa pagpapalago ng mapanirang espiritu ng mga kaluluwang nagkakagulo. Para magdulot ng takot sa 10,000 mga multo na kumakain ng tao. Ngunit ako ay ngumiti ng walang pakialam. Guro, paano mo ba kinwenta yung utang na yan? Mas mabuti pa sigurong ipagpalit na lang to kay Senorita Song para sa ilang espada na simbolo. At ang sasabihin ko pa, ay nagpaiyak sa katahimikan si Lu Chen. Guro, sa pagiging tao at sa paggawa. Ang pinakaiwasan ay ang pagiging hangal na palipat-lipat. Na parang damo sa hangin. Na parang damo sa hangin. Kailangan makipagtulungan kay Yan Song, kaya huwag magpahalata sa gitna ng proseso. Ang tunay na kalikasan ng demonyo. Naalala ni Lu Chen ang kanyang buhay. Hindi siya naging sapat na malupit sa paggawa ng masama. Ngunit naging sakim siya sa paggawa ng mabuti. Ang resulta ay pagkatapos ng ilang daang taon. Ang kanyang kakayahan ay umabot lamang sa pag-unawa. Ikaw na ang magdesisyon. Pagkatapos sabihin iyon, si Lu Chen ay bumaba sa bandila. Ikaw na ang magdesisyon. Pagkatapos sabihin iyon, si Lu Chen ay bumaba sa bandila. Hindi ko na rin siya istorbohin. Hintayin na matapos ang paglilinis ng laban. At muling binilang ang mga nakamit. Itago ng maayos ang mga pil. Hanapin ang aklat na naitapon ng pagsabog na Dizang Benyu Anjing. Pagkatapos ay nagsimula na akong maghukay. Naghahanda na ilibing muli ang mga labi. Lumipas ang kalahating araw. Habang abala ako at pawis na pawis. Bigla na lang may liwanag ng espada na bumagsak mula sa langit. Siya nga si Song Qinghe. Ngunit abala ako sa paghukay. Hindi pa bumabalik ang aking mga tainga. Hindi ko narinig ang tunog ng espada. Hanggang sa lumapit si Song Qinghe. Nagtaka ako at sinabi, Miss Song. Bakit ang bilis mong nakabalik? Ipinaliwanag ni Song Qinghe. Nahanap ko na ang demonyo. Sana, napatay ko lang ang kanyang katawan. Nawala ang kanyang kaluluwa. Natatakot ako na nasa peligro si Ginoo. Kaya't bumalik siya agad. Ngunit, itinuro ko lang ang aking tainga. Ginoo, nasaktan ang aking eardrum. Hindi na ako masyadong makaintindi. Nang marinig ang sinabi, agad na kinuha ni Song Qinghe ang isang piraso ng elixir at inabot ito. Hindi ko na tinanong. Diretso kong isinubo ang elixir. Sobrang daming berdeng enerhiya. Agad na pumasok sa aking mga kamay at binti. Ngunit sa oras na ito, hinawakan ni Song Qinghe ang aking kamay. Isang daloy ng purong espiritual na enerhiya ang dumaloy mula sa kanyang palad. Sa ilang saglit lang, ang punit kong eardrum ay nagpagaling ng madali. Kung gagamitin ko lang ang sarili kong paraan, kailangan ko pa sigurong magpahinga ng kalahating buwan. Ang malakas na paaralan na ito ay talagang magaling. Hinawakan ko ang kamay ni Song Qinghe. At pasasalamat ang sinabi ko. Ngumiti si Song Qinghe ng bahagya. Tumingin sa gilid. Ang nakakatakot na bandila ng libu-libong kaluluwa. Mukhang marami kang pinagdaanang panganib, Ginoo. Tungkol sa kinaroroonan ng demonyong iyon. At pati na rin sa lihim ng hukay na ito. Maaari mo ba akong tulungan na maunawaan ito, Ginoo? At pati na rin sa lihim ng hukay na ito. Maaari mo ba akong tulungan na maunawaan ito, Ginoo? Wala akong naramdaman sa aking kalooban. Kung nakinig ako sa sinabi ni Lu Chen noon, at itinuring ang Wanhon Fan bilang akin, pinahirapan ang mga kaluluwa sa loob. Ngayon, parang tumalo na ako sa Huanghe. Hindi na ako malilinis. Ngunit sa sandaling ito, kinuha ko ang Wanhon Fan. At may kumpiyansa akong ipinaliwanag ito kay Song Qinghe. Gusto ko sanang paalalahanan si Binibining Song, na maaaring may kakaiba sa hukay ng mga bangkay na ito. Pero masyado kang nagmadali. Ang unang pangungusap na ito, ay nagdulot ng kaunting pagkahiya kay Song Qinghe. Kulang sa karanasan Hindi sapat ang mag-ensayo lang sa bundok. Ipinapakita ko ang Wanhon Fan. Palayain ang mga kaluluwa ng mga nagdaranas ng sakit. At iba pang mga kaluluwa ng galit. Ang nagdurusa ay nasa bingit na ng kamatayan. Ngunit nang makita kami ni Song Qinghe, siya ay naggangalit pa rin. Kababuyan at walang hiya. Kayo, ang King's Word Sect, ay nakikipagtulungan sa masamang landas. Anong klase ng tamang daan yan? Tiningnan ni Song Qinghe si Ku nang may pagdududa. Nabigo ang iyong panimula sa Zen. Nang marinig iyon, biglang sigaw si Ku Yu. Bata ka, paano ka makakaloko sa akin? Kung may tapang ka, ipakita mo ang sakit. Pero ako'y tawa ng tawa. Guro, masyado kang matigas ang ulo. Kung may taong naninirang puri, nanlilinlang, o nang aapi sa iyo sa mundong ito. Huwag kang magalit. Kailangan mo lang tiisin siya. Hayaan mo na siya.
Pagkalipas ng ilang taon, tingnan mo siya. Nagulat si Song Qinghe sa pagtingin sa akin. Ang sinabing ito ay may diwa ng katahimikan at walang ginagawa. Talagang napakahusay ng guro. Nabigla si Kuya sa mga salitang ito. Bagaman may hindi siya kasiyahan sa puso. Alam niya na hindi siya nagkamali sa kanyang mga salita. Ang batang ito sa harap niya ay tunay na may makinis na dila. Kung siya ay matututo ng kanto zen, talagang magiging walang kapantay ang kanyang katawan. Kung siya ay matututo ng kanto zen, talagang magiging walang kapantay ang kanyang katawan. Pagkatapos ay humiling ako na ilabas ang mga kaluluwa ng mga inusig na espiritu bilang saksi. Mabilis na naipaliwanag ang lahat, mula sa pag-aayos ng mga pormasyon, hanggang sa pagwasak ng masamang budha, hanggang sa disenyo ng bitag. Isiniksik ang paghihirap sa bandila ng mga kaluluwa. Totoo nga ang nangyari. At may mga kaluluwang nagrereklamo bilang saksi. Kaya walang anumang kapintasan. Habang pinapakinggan ni Song Qinghe ang mga kasalanan ng demonyo, unti-unting lumalabas ang espiritu at espada ng kapangyarihan sa kanyang katawan. Ngunit hindi inasahan ni Kue ang malamig na pagtawa niya. Ang tanga naman nitong batang ito. Kahit maganda ang espada ng King Sword Set, pero hindi pa rin nila madistinguish kung totoo o peke. Ngumiti lang ako ng bahagya. Gusto pa nitong maghasik ng gulo. Akala ko pa naman si Song Qinghe. Matutukso nitong magtanong ng mabuti, para malaman ang totoo. Hindi ko inakala na hindi niya ako papansinin. Lumingon siya sa akin at nagtanong. Ang halimaw na ito ay nahuli ng Ginoo. Ang buhay at kamatayan ay nasa desisyon ng Ginoo. Handa na akong ipaliwanag at patunayan ang aking sarili. Ngunit hindi man lang tinanong ni Song Qinghe. Paring Kure, hindi ko inasahan na magiging ganito katindi ang desisyon ni Song Qinghe. Nag-aalala. Walang alam na kabataan. Kaya niyang sirain ang aking masamang sumpa. Kayang tunawin ng batang espiritu ang aking Wanhon Banner. Isa rin siyang tao ng madilim na landas. Tunay ngang ang paliwanag ng demonyong ito. Hindi lumalampas sa aking inaasahan. Nakahanda ng magpaliwanag. Ngunit mumiti ng bahagya si Song Qinghe sa akin. Ginoo, hindi mo na kailangang alalahanin. Nagtitiwala ako sa iyo. Nang marinig ko ito, naiyak ako ng bahagya. At medyo nahihiya. Talagang marami akong itinago. Hindi ko talaga inasahan. Si Song Qinghe ay ganap na nagtitiwala sa akin. Si Ku ay walang magawa sa kanyang pang-udyo. Patuloy pa rin sa kanyang sigaw. Si Ku ay walang magawa sa kanyang pang-udyo. Patuloy pa rin sa kanyang sigaw. Ikaw ay labis na hangal. Ang King's Word Sect ay tiyak na mawawasak mo. Uminom ako ng tubig at umiling. Isama ang demonyong ito sa Wanjun Banner. Hayaan mong ang mga galit na espiritu ang magpasakit sa kanya. Mas naging tahimik na ngayon. Ngumiti pa rin si Song Qinghe. Guro, ngayon ay naghiganti tayo para sa maraming inosenteng tao. Ngunit paano natin haharapin ang Wanjun Banner at ang masamang espiritu ng batang sumumpa? Handa na ba kayong magdesisyon? Nagtanong ako. Ako ay isang ordinaryong mambubukid. Hindi ko alam ang mga patakaran na ito. Dapat may proseso si Ginoong Song, di ba? Humikbi si Song Qinghe at sabi, karamihan sa mga galit na espiritu ay nawalan na ng pag-iisip. Ayon sa patakaran, kailangan din naming sirain ito. Hayaan ang mga kaluluwang ito na umalis ng walang sakit. Biglang kumilabot ang puso ko. Ang bandila ng 10,000 kaluluwa ay isang obra maestra. Sayang kung masisira ito. Ngunit sinabi ni Song Qinghe, kung handa kang ipasa sa akin ang bandila ng 10,000 kaluluwa para sirain, handa akong ipagpalit ito. Pagkatapos ay mula sa bag ng imbakan. Kinuha ang isang masining na mahabang kahon. Inabot ko ito. Naramdaman kong napabigat ito. Kahit nagawa ito sa kahoy. Ngunit mas mabigat pa ito kaysa sa purong bakal. Ipinaliwanag ni Song Qinghe. Ito ang kahon ng espada na ginamit ko noong bata pa ako. Sa lakas, hindi ito nahuli sa Kirdedan. Sapat na ito para mabawi ang pagkawala ng Ginoo. Ngunit ang ikinagulat niya, ay itinulak ko pabalik ang kahon ng espada. Napakamahal ng regalong ito. Hindi ko ito matatanggap. Tungkol naman sa Wanhon Fan at sa masamang sumpa ng espiritu ng bata, gusto ko sanang hingin kay Izif. Song, natulungan mo ako. Tungkol sa Kriya's deadbeat at sa masamang sumpa ng espiritu. Nais ko sanang humingi ng tulong kay Yan. Song, maaari mo bang tulungan ako? Pagkatapos ay inilabas ang amber ng espiritu. Kasama ang isang kopya ng lihim na aklat, na iniaalok ng 2 kamay. Ayan, Gil. Song, bagaman ang batang ito ay may sirang kaluluwa. Ito ang nahanap ko mula sa mga sinaunang aklat. Sining ng kaluluwa. Kung mayaayos ito, maaaring makapagligtas ng buhay. Dumapo ang init sa puso ni Song Qinghe. Talaga namang hindi ako nagkamali sa tao. Para sa isang batang hindi ko kilala. Ganito siya ka-generous na ibigay ang mahalagang sining. Agad siyang tumango at sumang-ayon. Ngumiti ako ng may kasiyahan. Sa malaking binti ng pamilya ng espada ng Qinghe. Tiyak na mahigpit ko nang niyayakap ito. Master Lu Chen. May 3 taon na lang siya.
Hindi ko pa rin matiyak kung paano maibabalik ang espiritu ng aking kaluluwa. Pero kung handang tumulong ang pamilya ng espada ng King, mas malaki ang sansa ng tagumpay. Lumipas ang isang araw at isang gabi. Nadagdagan ng ilang daang bagong libingan sa disyertong bundok. Ayon sa pagkukwento ni Kue, ang mga unang mga kaluluwang nagrereklamo ay naipit na sa bandila ng 20 taon. Hindi lang nito pinatutunayan na malaki ang kasalanan ni Kue, kundi nagpapakita rin ito ng isang bagay. Wala siyang kinalaman sa pang-aabuso sa mga batang lalaki at babae ni Qiang Zheng. Sa kabila nito, 2 dekada na ang nakalipas. Noon, si Qi County ay isang nalalanta ng maliit na bayan. Pagkatapos nitong matapos, si Song Qinghe ay nagpaalam sa akin. Dinala ko ang batang espiritu pabalik sa King's Word Sect. Hiningi ko sa master na iligtas siya. Ipagkakatiwala ko na lang ang bagay ni Qi County sa iyo. Naghihintay na ako habang lumilipad si Song Qinghe papunta sa kalangitan. Nais kong lumingon at umalis na. Bigla kong nakita sa tabi ko. May ningning na asul na liwanag at anino na sumisikat. Lumapit ako para tingnan. At ito pala yung kahon ng espada na ipinadala ni Song Qinghe dati. Sa huli, iniwan niya ito sa akin. Hindi ako makapagsalita ng matagal. Sa huli, iniwan niya rin sa akin. Hindi ako makapagsalita ng matagal. Hanggang sa marinig ko ang boses ni Lu Chen. Huwag mag-isip ng kung ano-ano. Ikaw na maliit na demonyo. Habang mas malalim ang pagkakagulo. Sa araw na maibunyag ang iyong tunay na pagkatao, mas mabilis kang mamamatay. Ngunit ang susunod kong sasabihin ay biglang nagpasigla kay Lu Chen. Guro, bakit hindi mo napansin ang buong pusong pagsisikap ng iyong apprentice? Ngayon, ang mga galit na kaluluwa sa aking kamay ay napalinis na. Kung sakaling ang iyong tunay na layunin ay isang galit na kaluluwa sa Creed Di Hiden, diretso itong dinala sa harap ng pinuno ng King's Word Sect. Maaari siyang humingi ng tulong. Nang marinig ito, nanginginig ang boses ni Lu Chen. Maaari rin ba akong buhayin ng King's Word Sect? Pinatatahan ko siya. Huwag masyadong mag-alala tungkol sa relasyon ko kay Yan Song. Hindi pa ito ganoon kaganda. Pero ito na siguro ang isang paraan. Agad na pumayag si Lu Chen. Magaling ang ginawa mo. Ituturo ko pa sayo. Mga paraan para sa babae. Dapat makuha mo ang batang babae na ito. Namutla ang mukha ko. Tumanggi ako. Guro, ayaw na natin dito. Pero tungkol ito sa sariling buhay ko. Biglang naiinis si Lu Chen. Ikaw na makasalanang disipulo. Akala mo hindi ko alam. Ikaw ay nananatiling purong yang. Hindi pa nakakahawak kahit sa babae. Paano mo malalaman kung paano pasayahin ang babae? Nawalan ako ng salita. Talagang walang respeto ang matandang demonyo na ito. Nakikinig siya sa kanyang walang katapusang kwento. Para lang siyang pumasok sa isang tainga at lumabas sa kabila. Mga paraan niya sa panlilinlang sa babae. Paano pwedeng magamit kay Song Qinghe? Gusto kong mamatay. Mas masaya pa siguro ang pumatay sa sarili. Gusto kong mamatay. Mas masaya pa siguro ang pumatay sa sarili. Kapag nakita mong papunta ako sa direksyon ng Qi County, biglang nawala ang kasiyahan ni Lu Chen kanina. Talagang gusto mong alamin ang tungkol sa batang lalaki at babae. Saan man ay may kakaibang pakiramdam. Ngunit sinabi ko, alam ko rin na may kakaiba. Ngunit dahil sa utos ng iba, tapat sa tungkulin, nakakain na ang ningkipil sa tiyan. Hindi naman pwedeng iluwa ulit. Hindi na rin tumutol si Lu Chen matapos marinig ito. Tapos na. Mas matalino ka kaysa sa akin. Pero may 3 bagay na kailangang pakinggan mo ako. Naramdaman ko ang pagbabago sa kanyang tono. Agad akong nagtatanong. Guro, may utos ka ba? Una, ay engkanto ang espada na iyon. At pangalawa, kailangan mong pumili ng isang spell. Mag-aral ng mabuti. Para sa mga laban sa hinaharap. Nimangiti ako. Inaalala ka ng master ko. Sumang-ayon ako. At ano naman ang 3 bagay? Tandaan mong magtakip ng mukha sa 3 bagay. Kung pupunta ka ngayon sa Qi County na ganito ang itsura mo, magdudulot ito ng maraming hindi kailangang problema. Ano ang ibig sabihin ng sariling itsura? Magdudulot ng problema. Maliban sa dalisay kong kaluluwa, ang balat na ito ay ang pinakamahalagang bagay na dinala ko mula sa nakaraang buhay. Tungkol sa itsura, ako'y tiyak na tiwala ako dito. Pero sabi ni Lu Chen na parang seryoso. Kaya medyo nalilito ako. Sayang lang at natulog na siya ulit. Kaya hindi ko na siya matanong ng maayos. Sige na, bago tayo bumalik sa bayan. Unahin kong pagusayin ang mga mahika at talismans. Ganito lang. Habang nagmamadali ako, pinapanday ko ang kahon ng espada. At pinag-aaralan ang lihim na sining mula sa sutra ng dakilang pangako ni Kitigarbha. Hindi ko na malayan, narating ko na naman ang tarangkahan ng bayan ng Qi. Ngunit sa isang tingin, naramdaman kong may kakaiba. Hindi ko na malayan, narating ko na naman ang tarangkahan ng bayan ng Qi. Ngunit sa isang tingin, naramdaman kong may kakaiba. Doble ang bilang ng mga gwardya sa pintuan na ito. Nang makarating ako sa tarangkahan ng lungsod,
Agad may mga sundalo na nakabantay sa bawat galaw ko. Umiti ako habang pumapasok at balak magtanong-tanong. Ngunit napansin ko na ang dating maingat na ekspresyon ng sundalo biglang napaatras. Parang may nakita siyang isang bagay na hindi maipaliwanag. Naramdaman ko agad na may mali. Binato niya ang banderang iyon para maputol ang tingin ng tao. Pagkatapos umalis ang banderang iyon, nakapaloob na ang mukha niya. Doon lang nakabawi si Xiaobing. Ngunit hindi pa rin siya makapaniwala na nakatingin sa akin. Hindi ko maiwasang isipin. Sabi ng guro ko na takpan ang mukha ko. Mukhang hindi ito biro. Ngunit ano bang nangyari sa mukha ko? Nakatingin si Xiaobing. Parang balak niyang hilahin ang aking panyo. Mabilis akong nagbigay ng ilang piraso ng pilak. Ginoong sundalo. Magtatanong lang po. Bakit napakahigpit ng bantay dito sa lalawigan ng Qi? May malaki bang nangyayari? Naramdaman ko ang bigat sa kamay. Mahinang sabi ng sundalo sa akin. Paparating na ang Prinsesa Hongyu. Pasok na tayo sa lungsod, bilisan natin. Pag dumating na ang messenger, magiging bawal na ang labas-pasok ng mga hindi otorisadong tao sa pinto ng lungsod. Narinig ko na si Prinsesa Hongyu. Kaya espesyal na yaman ang lalawigan ni Qi. Dahil ito ay teritoryo ni Prinsesa Hongyu. Pero bata pa ang prinsesa. Nakatira siya sa malalim na palasyo. Paano ka nakarating dito sa gitna ng kaguluhan? Sa kabila ng lahat, napunta ka pa rin sa sariling teritoryo. Seryoso bang ang pang-aabuso sa mga batang may kapangyarihan? Ay may kaugnayan sa palasyo? Seryoso bang ang pang-aabuso sa mga batang may kapangyarihan? Ay may kaugnayan sa palasyo? Hindi ako makapaghintay. Pumasok ako sa loob ng Qi County. Magpatuloy sa daan. Mabilis akong nakarating sa isang tea house. Noong umalis ako kanina, sinasadyang nag-iwan ng isang bag sa lugar na ito. Pero walang espesyal na kayamanan sa loob. Ang layunin ko lang ay para maalala ako ng may-ari ng tea house. Na maalala niya kung paano kami umalis ni Song Qinghe gamit ang liwanag ng espada. Ngayon, babalik para kunin ang bag ay isang panlilin lang. Ang tunay ay patunayan ang sariling kasikatan. Kailangan lang patunayan ito. Pero baka kailangan nang ipakita ang mukha. Hindi ako aksyon ng pabigla-bigla. Bumili muna ako ng salamin. Tapos humanap ng sulok na walang tao. Maingat na tiningnan ang sarili kong itsura. Sino ang mag-aakala na matagal ko itong tiningnan? Isang konklusyon lang ang kaya kong gawin. Kasing gwapo pa rin tulad ng dati. Walang magawa. Kailangan kong iwagayway ang mahahabang bandila at tawagin. Guro, magising ka na. Ano ba ang nangyari sa mukha ko? Parang naiinis si Lu Chen kaya nagising siya. Hindi napigilang magmura siya. Salbaheng estudyante. Halos mamatay na ako. Hindi mo pa ako pinapahinga ng maayos. Ayoko nang makipag-usap. Guro, sabihin mo nga kung ano ang nangyayari sa mukha ko. Wala naman akong nakikitang problema. Pero ang tingin ng iba sa akin ay kakaiba. Hindi nakikinig sa mga salita ng guro. Binilugan ka. Karapat-dapat ka. Bagamat tinawanan ni Lu Chen ng ilang beses. Ngunit ipinaliwanag pa rin niya sa akin. Kagaya ng iyong pagbuo ng enerhiya sa dagat. May sariling espiritu na nagsasama-sama. Patuloy na pinapalakas ang iyong katawan at espiritu. Para sa mga ordinaryong tao, parang ikaw ay nagliliwanag. Kung ang itsura ay karaniwan lang. Ayos lang iyon. Pero ang mukha mo, talagang may dating ng guro noong araw. Lalo na ang epekto ng pang-akit. Pero ang mukha mo, totoo ngang may dating gilas bilang guro. Lalo na ang nakakaakit na epekto nito. Kung makatagpo ka ng isang babae na hindi matatag ang kaisipan, kailangan mo lang lumapit at ngumiti sa kanya. Mapapabaling siya sayo at magiging alipin. Ganap na sumusunod sayo. Maraming paraan sa demonyong sekta para mangalap ng yin at yang. Lalo na kapag nasa estado ng konsentrasyon ng enerhiya. Nabigla ako nang marinig ito. Hindi ba ito yung beauty filter? May kasamang kaakit-akit na amoy pa. Guro, gaano katagal ito magtatagal? Sabi ni Lu Chen, ikaw ay likas na purong yang nakatawan. At bata pa. Pinakamataas, magtatagal lang ito ng 1 buwan. Nang marinig ko iyon, sinabi ko ang isang kakaibang bagay. 1 buwan ba? Sapat na iyon. Anong masamang plano kaya ang iniisip ng batang ito? Nag-alala si Lu Chen at nagsalita. Huwag mong isipin. Nagagamitin mo ang ganitong bagay laban kay Song Qinghe. Mga kultibador na nasa antas ng Ningqi o pataas. Hindi ito maapektuhan. Ngunit ako'y tumawa. Ako'y isang maliit na demonyo. Hindi isang maliit na tanga. Saka na. Si Miss Song at ako ay may ugnayang maginoo. Hindi ko kailangan ng ganitong paraan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ayon sa investigasyon ni Binibining Song, ang utos para pilitin ang mga batang lalaki at babae ay nagmula sa korte. Nakakatuwa nga. Dadalhin na si Prinsesa Hongyu sa lalawigan ng Qi. Sabi mo walang kinalaman siya dito. Hindi ako naniniwala. Ngumiti si Lu Chen. Hihe! Ikaw na maliit na demonyo. Nais mong gumamit ng magandang lalaki. Ngumiti rin ako.
Pero para makita ang prinsesa, kailangan pa rin ang pangalan. Kaya sinunod ko ang plano. Pumunta ako sa tea house. Tingnan kung gaano kalakas ang iyong pangalan. Kaya sinunod ko ang orihinal na plano. Pumunta ako sa tea house na iyon. Tingnan kung gaano kalakas ang iyong pangalan. Akala ko pagbabalik ko sa lugar na ito, magpapakita ang mga tauhan at ang may-ari ng tea house. Umingiti sila sa akin. Pero sa halip nakasara ang pintuan ng tea house. Yung kasama na may mukha ng nakasimangot ay nakaluhod sa harap ng pinto. Mas kakaiba pa, may mga sugat sa mukha niya, at may splint pa sa kanang binti. Nagtaka akong lumapit at nagtatanong. Anong nangyari sa tea house? Nilingon ng batang kasama, at biglang napalingon ng nakabibighani. Matapos ang mahabang panahon, nakabalik din ako sa sarili. Na may hikbi, sabi ko. Tao ng immortal. Ikaw rin ang nakabalik. Huwag mag-alala. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Naging kaaya-aya ako sa mga tao. Kaibigan, saka siya umiiyak at nagsalita. Pasensya na po, mahal na Ginoo. Ninakaw ng iba ang bag na iniwan ninyo dito. Hindi lang nila sinara ang tinda. Kahit nasaktan ang may-ari. Kasalanan ko po lahat ito. Ako po ang nagsalita ng hindi pinag-isipan. Hintayin ninyo munang makinig ako sa buong kwento. Bago ako magsalita, ito ay isang ganap na walang kabuluhang sakuna. Noong araw, nakipag-arte ako kay Song Qinghe. Tunay na nakilala ako ng husto. Kaya tumaas ang negosyo ng tea house. Pero dumami ang mga bisita. At may mga masamang customer na dumating. Sabi ng kawani ng malungkot, hindi naman ako nagsasabi ng totoo tungkol sa isang immortal. Walang katulad ang iyong kagandahan. Sabi nila, nagmamayabang lang ako. Nag-away kami ng ilang salita. Pinutol nila ang aking mga paa. At sinira pa ang tindahan. Nabugbog din ang may-ari ng tindahan. Hindi ko napigilan ang pagtatanong. Nagsumbong ba kayo sa pulis? Ngunit sabi ng tanggapan, abala ang gobernador ng lalawigan. Kaya walang oras para magharap sa hukuman. Narinig ko na nagbigay sila ng maraming pilak sa tanggapan. Ako'y napabuntong hininga. Tumingin sa naputol na paa ng kasama ko at tinanong. Matagal ka na bang naghihintay dito para sa akin? Wala akong ibang paraan. Napakabigat ng utang na loob ng tagapamahala sa akin. Pakiusap tagapagligtas, iligtas mo siya. Lahat ng pagkakamali ay sa akin. Napakabigat ng utang na loob ng tagapamahala sa akin. Pakiusap tagapagligtas, iligtas mo siya. Lahat ng pagkakamali ay sa akin. Kumuha ako ng isang bote ng gamot, at iniabot ito sa kasamahan. Kung may sugat, uminom ng isang piraso gamit ang maligamgam na tubig. Dapat makapagligtas ito ng buhay. Kumain ka rin ng isa. Mas mabilis gagaling ang iyong binti. Kinuha ng kasama ang bote ng gamot. Agad siyang nagbigay ng pagbati. Tinulungan ko siyang bumangon at tinanong. Nasaan ang mga salarin na iyon? Ano ang kanilang mga pangalan? Agad na sinabi ng kasama. Hindi ko alam ang kanilang mga pangalan. Ang dahilan kung bakit sila kumilos ay dahil ipinagyayabang nila ang hitsura ng kanilang anak. Walang kapantay sa buong mundo. Hindi ko na kaya pakinggan pa. Nagsalita ako ng ilang bagay na tumutol. At nag-iwan ng isang mensahe na kung nais nilang hanapin sila. Pumunta sa Hingdao Inn at hanapin ang silid numero 4. Wala na akong masabi. Ang ganitong walang dahilan na pag-aaway. Saan kaya nagmula? Pagkatapos ay nagwagayway ako ng kamay. Sige na. Huwag na tayong mag-away ng mga salita sa hinaharap. Maraming salamat kaibigan. Dahan-dahang umalis. Hindi tumitigil ang aking mga hakbang. Patungo sa tabing daan ng mga mandirigmang may tabak. Nandoon ang lalawigan ng Kui. Pinakamalakas ang samyo ng mundo ng mga mandirigma. May nakasabit na mahabang tabak sa pintuan. Ito ang matapang na sandata na gamit ni boss noong araw. Sa paglalakad sa mundo. At ito rin ang tanda ng inn. Sa pagstay sa Hingdao Inn, bawal ang baril at espada. Kung sino man ang lalabag sa patakaran, mapapailalim sa parusang kamatayan. Ganito kalakas ang kanilang regulasyon. 10 taon nang walang lumalabag sa pagbabawal. Pati ang mga makapangyarihan sa county ng Kui ay nagbubulag-bulagan. Malaki ang aking hakbang papasok sa tavern. Dumating ako ngayon para sa karangalan. Kaya't bahagyang mang-aapi. Sa mga mortal. Ngunit hindi ko inaasahan na pagpasok ko pa lang. Ang tanawin sa harapan ko ay talagang nagpaiyak sa akin. Hindi ko inasahan na pagpasok ko pa lang. Ang tanawin sa harapan ko ay talagang nagpaiyak sa akin. Wala akong nakitang mga tao sa mundo ng alak at karne. Wala ring masayang bulwagan. 2 malalaking pinto lang ang nakaharang sa gitna. Mukha silang halos pareho. Ngunit nang hinawakan ko, parang hindi tama. Ang kaliwa ay kahoy na pinto. Madaling itulak para mabuksan. Pero ang kanan ay tanso na pinto. May mekanismo na nakapatong dito. Para mabuksan, kailangan siguro ng lakas na kasing bigat ng 1 tonelada. Nakakatuwa. Sa tingin ko, ang may-ari niyan ay isang matalinong tao. Kung may kakayahan, dumaan ka sa tanso na pinto. Kung wala, dumaan ka sa kahoy na pinto.
Siyempre, iba ang magiging pagtanggap sa likod ng iba't ibang pinto. Natural na kayang-kaya kong buksan ang tanso na pinto. Ngunit narito ako para maghanap ng tao. Sino ang nakakaalam kung nasa kaliwa o kanan ang kwarto numero 4? Sino ang nakakaalam kung nasa kaliwa o kanan ang kwarto numero 4? Sino ang nakakaalam kung nasa kaliwa o kanan ang kwarto numero 4? Habang ako ay nag-iisip, biglang may narinig akong hakbang sa likod ko. Agad akong humarap. Nakita ko ang isang dalagang babae. Ngumingiti ng mapanukso, sabi niya, Junior Taoist. Gusto mo bang pumasok sa tansong pintuang ito pero hindi makabukas? Gusto mo ba ng tulong ko? Sisingilin ko lang ng 10 liang ang pagbukas ng pinto. Ngunit nang makita niya ang aking mukha, agad siyang napaluhod. Parang bumaha sa templo ng Dragon King. Narito na ang binata. Nakatitig ako ng matindi. Mukhang nagkamali ka ng tao, ginang. Hindi pa tayo nagkikita. Ngunit sinabi ng dalaga, tama, nasa kwarto numero 4 sa langit, di ba? Talagang hindi pa kami nagkita ng binata. Pero matagal na kitang naririnig. Ngayon lang kita nakita. At napagtanto ko na hindi nagkakalayo ang reputasyon mo. Ako'y tahimik na nagtanong. Bini-bini, ikaw rin ba ay nasa kwarto numero 4 sa langit? Sabi ng batang babae habang iniwagayway ang kamay. Hindi pa naman ganoon kalaki ang usapan. Kahit ako, ngayon lang din dumating. Narinig kong malawak ang paghahanap ng Ginoo ng mga bayani para iligtas ang mga batang ninakaw. Kahit wala akong malaking kakayahan, gusto ko pa rin sumali sa kasiyahan. Kahit wala akong malaking kakayahan, pero gusto ring makisali sa kasiyahan. Pagkatapos, siningil niya ang kanyang sarili ng seryoso. Ako si Tangyan, mga kaibigan sa mundo ng mga mandirigma. Tawagin akong maliit na dalubhasa. Habang sinasabi ito, si Tangyan ay kumuha ng 2 pirasong kawad. Nag-eksperimento muna, kaya nabuksan niya ang 1,000 kilo ng tansong pintuan. Medyo mayabang na nagsalita. Hindi ba magaling ang kamay ko? Sabi niya, samahan niya ako pumasok sa tansong pintuan. Tinitigan ko ang batang babae na parang sanay na sanay. Palagi kong nararamdaman na may kakaibang bagay. Sa mga sinasabi niya, may mga lihim na ibinubunyag. Sobra naman ito. Ang mga tao sa kwarto numero 4 ng langit ay lahat ay pinagsama-sama. At ang kanilang layunin ay ang mga batang lalaki at babae. Pero dahil ang batang babae ay napakapalabis magsalita, mas mabuti pang kumuha tayo ng mas maraming impormasyon mula sa kanya. Si Binibining Tang ay unang beses kong nakilala. Paano mo ako makikilala? Ngumiti si Tang Nian at nagsabi, paano mo naman ako magkakamali? Ang mukha ng binatang ito ay napakaganda. Walang ibang katulad nito sa mundo. Nais ko sanang alamin kung sino talaga ang inisip niya na ako. Ngunit nagkalat siya ng kung ano-ano. At hindi talaga nakapagbigay ng malinaw na sagot. Ngunit totoo ang kanyang mga salita. Kasama ko siyang naglalakad. Hindi tumigil ang kanyang bibig. Minsan nagrereklamo na sobrang mahal ng ina ito. Minsan namamangha sa dami ng mga mayayamang aso sa bayan ng Kui. Na hindi mabilang. Patuloy kaming naglakbay. Hindi nagtagal. Dumating ako sa isang malaking bulwagan na puno ng tao. Lumilingon ako sa paligid. Naghahanap ng binatang iyon. Ngunit lahat ng mga lalaki roon ay mga pangit at depektibo. Hindi kaya wala ang binata dito. Bago pa ako makapagsalita, may narinig akong tunog ng baso na bumagsak sa sahig. Hindi pa ako nakakapagsalita. Nang bigla akong narinig ang tunog ng basag na baso sa sahig. Hindi ito isang senyales ng labanan na nag-aanyaya ng mga mandirigma, kundi isang maganda at maliksi na babae na nakita ang aking mukha at aksidenteng nabasag ang baso. Nang tiningnan ko, ang babaeng mandirigma ay nanatiling nakatitig. Hanggang sa si Tangyan ay kusang lumapit at bumati. Ekmir, bakit nandito ka rin? Ang boses ni Tangyan ay nagpagising sa babaeng mandirigma. Hinatak niya ang braso ni Tangyan. Nababalisa. Maliliit na bato. Sino itong batang lalaki? Tumaas ang loob ni Tang Noo. Nang malakas na boses ay nagsabi, tingnan mo, ang mukha nitong napakagandang lalaki. Kailangan ko pa bang ipakilala? Siyempre, siya ang pinakagwapo sa buong mundo ng mga kababalaghan. Si Guyanzi, ang malaking anak ni Gu. Umiti ako ng mapait at tumango. Palayaw niya ay ang pinakagwapo sa buong mundo ng mga kababalaghan. Hindi ka ba nahihiya? Pero sa wakas, naintindihan ko na ang pagkakakilanlan ng nasa likod nito. Yun ang boses ni Tangyan. Maraming tao ang napalingon. Karamihan sa kanila nang makita ang mukha ko. Napaatras sa gulat. Pero may ilan ding lasing na mata. Sumigaw ng malakas. Anong walang hiya at bastos na tao? Ang daring na magpanggap na anak ng aming pamilya. Tao, si Tangyan ay nagulat. Hindi ba siya ang liarok madugong? Sabi nila, gusto niyang durugin ang buto ng iba. Ginoo, hindi ba siya ang matapang na lalaking sumama sa'yo? Durugin ang buto ng iba. Mukhang hindi ako nagkamali ng pagpili. Ipapasok ko ang aking 10 kaluluwa bandila sa lupa.
Sabihin mo sa baliw na ito na sumira ng buto. Ikaw ba ang pumutol ng binti ng lalaking iyon sa 100 Leaves Tea House? Ikaw ba ang pumutol ng binti ng lalaking iyon sa 100 Leaves Tea House? Ang dating masiglang bulwagan ay biglang naging tahimik. Ang mga taong nakakalusot sa pintuan ng tanso ay mga mandirigma sa mundo ng Jianghu. Hindi ako isang karaniwang tao lamang. Ganito ang aking itsura. Nakahawak ng mahabang bandila. May dalang espada sa likod. At maihalong matinding tanong na puno ng puot. Dapat alam ng matatalino. Ako ay naghahanap ng gulo. Maliban na lang kung lasing ako. Itong baliw na baliw sa buto. Hindi ko na mabilang kung gaano karaming ininom. Nanghihina at pumunta sa harap ko. Nanghihina at pumunta sa harap ko. Nagsasalita ng malakas. Sabi niya, ilang beses na niyang binasag ang mga binti ko. Hindi niya alam kung sino ang tinatanong niya. Hahayaan mong magpanggap na anak ko. Gusto mo bang mamatay? Wala na akong pasensya. Magtatanong ulit ako. Magtatanong ako muli. Sino ang nakasugat sa may-ari at mga tauhan ng Beatty House? Sino ang nanakit sa kanila? Pagkatapos sabihin ito, ang mga kasama ng pumatay na ito, nakareact na rin. Isa-isa silang kumuha ng armas. Tinanong ko ang batang si Tangyan na may ngiti na puno ng gulat. Hindi ba't sinabi na bawal ang gumamit ng armas sa Hengdaoin? Parang hindi pa rin nakabawi ang batang babae mula sa kanyang pagkabigla. Kaya't nag-ugoy siya ng ulo at sumagot. Talagang bawal ang gumamit ng dahas. Mag-ingat! Sa takot ni Tangyan, isang malakas na hangin ang dumaan papunta sa aking ibabang bahagi. Yung lasing na baliw na mandirigma, hindi alintana ang mga patakaran ng Hengdaoin. Humawak ng maikling tungkod at tinutukan ako. Hindi ko rin inasahan iyon. Biglang gustong sumugod nitong lasing. Hindi ko rin inasahan iyon. Biglang gustong manakit nitong lasing. Mukhang naligaw ng landas ang tapang ng mga tao sa mundo. Yung mga sumusunod sa tama ay hindi makikisali sa gulo. Pero kahit walang paghahanda, mas mabilis pa rin ang reaksyon ko kaysa sa kanya. Sa pamamagitan ng isang piraso ng bandila ng kaluluwa, naiharang nito ang bakal na tungkod. Isang malakas na dagundong ang narinig. Ang manipis na mahabang tungkod ay naitaboy ang maikling pamalo. Ang panganang mabagsik na mandaragit ay nabiyak. Dumampi ang dugo habang lumilipad ang maikling pamalo. Ngunit ang maliit na sugat na ito ay hindi sapat na kapalit. Ang tinatamaan niya ay ang Wanhon fan. Humihip ang malamig na hangin. Ang Wanhon fan ay kumakalampag. Pang! Yung halimaw na may sira ang buto. Biglang nahulog sa lupa. Nabagsak ang buong ulo niya sa sahig na kahoy. Hindi nakikita ng tao ang mga multo ng galit. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Ako lang ang nakakakita sa masasamang espiritu na nakadagan sa kanya. Isang masamang espiritu ang sumigaw. Kalaswaan kang maliit na tao. Nangahas kang saktan ako. Ginoo, Ginoo. Isama mo siya sa Wanhon fan. Hindi ko siya papayagang umiyak kahit gusto niya. Ngunit ako ay umiling. Hindi muna ako kikilos agad. Hayaan mong itanong ng malinaw bago tayo magpatuloy. Nagsasalita ako sa isang masamang espiritu. Ngunit hindi ito nakikita ng mga tao. Akala nila mataas ang aking kakayahan kaya't hindi nila ako makita. Ang lahat ay nagulat at natakot. Ang ilang kasama ng pating na pumutok sa buto ay lalo pang naging maputla. Ang kanilang mga kamay na humahawak ng armas ay bahagyang nanginginig. Napansin na tumingin ako. Agad na sumigaw ang mga ito. Kaibigan, bawal ang labanan sa Hengdaoin. Gusto mo bang sirain ang mga alituntunin ng mundo? Kaibigan, bawal ang labanan sa Hengdaoin. Gusto mo bang sirain ang mga alituntunin ng mundo? Hindi ito sinabi para sa akin, kundi para sa taong nasa likod ng Hengdaoin. Tunay ngang nagdulot ito ng malaking gulo. Ang may-ari ng inn ay naghiwalay ng tao at lumapit. Nang makita ang aking mukha, nagulat sandali ang matabang lalaki. Ngunit agad siyang nakabawi. Kaibigan, anong sama ng loob? Maaaring ayusin sa labas ng inn ang patakaran ng Hengdaoin. Sigurado akong alam mo na. Nagtanong ako nang nakangiti. Ikaw ba ang may-ari ng Hengdaoin? Agad na pumiglas ang tagapangasiwa. Hindi nandito si Dongyang ngayon. Isa lang akong tagapamahala ng tindahan. Sinasabing sa mundo ng mga mandirigma. Hindi ako matiisin kaya pinutol ko ang sinabi ng tagapamahala. Tindahan ng mga mandirigma. Hindi pinapayagang gumamit ng dahas. Kaninang sandali siya ang gumamit ng dahas. Hindi mo ba nakikita? Naputol ang sinabi ko. Naging masama ang tingin ng tindero. Matagal na siyang naglalakad sa mundo. Nakasandal sa reputasyon ng Hengdaoke. Walang sinuman ang makakatapang na magmalupit sa kanya. Hindi na rin siya magpapakita ng paggalang. Malumanay niyang sinabi, ang mga patakaran ay patakaran. Bukod pa rito, lasing na siya. Hindi na niya mapigilan ang pagiging gulo. Ngayon ay nasugatan ka na ng malubha. Pero nilabag mo ang patakaran ng aming pansyon. At sinira mo pa ang aming sahig. Paano mo sasagutin ang utang na ito? Pwede bang gawing dahilan ang pagkalasing? Kung ganoon nga, sabi mo na,
Ako ang kukuha ng isang tapayan ng hindi pa nabubuksang alak na huangju. Uminom ng malaki. Ngayon lasing na rin ako. Pwede bang magpatawad, boss? Pumikit ang boss ng bahagya. Umisi siya at sabi, pwede. Pag napasok mo na ang ulo mo sa sahig, doon lang ako magpapatawad. Nang marinig iyon, medyo nawalan ako ng gana. Nang marinig ko ang salitang iyon, medyo nawalan din ako ng gana. Akala ko pa naman na medyo interesting ang mundo ng mga kababalaghan. Sa huli, mas nananaig pa rin ang dangal kaysa sa damdamin. Mas nananaig pa rin ang lakas kaysa sa damdamin. Hindi ako pinapansin ng may-ari kung ano ang sinasabi ko. Dahan-dahang itinaas ang kanang kamay. Ang mga kasama ko sa tabi ay sabay na gumalaw ng maingat. Pinapalibutan nila ako ng buong buo. May mga kakaibang ingay din sa mga pasilyo sa paligid ng hall. Ang nakatagong puot sa dilim. Nakapaloob na sa akin ang lahat ng ito. Mga katulong sa ay mga bihasang tao sa mundo ng mga kababalaghan. May mga patibong at mekanismo ng mga armas sa paligid. Kahit gaano pa kataas ang iyong kakayahan. Pag-aalboroto dito, para kang naghahanap ng kamatayan. Pero wala naman akong ginawang anuman. Hinayaan ko lang na bahagyang uga ang bandila ng mga kaluluwa. Biglang umaalingaw ang malakas na sigaw mula sa bandila. Dozen ng mga galit na kaluluwa ang lumabas mula rito. Sumugod sa mga tao dito. Lahat ng may galit sa akin ay katulad ng rabid na balangaw na iyon. Pinuwersa sa lupa. Malalim na tinulak ang ulo sa sahig. Ang mga tao sa mundo ng martial arts ay gumagamit ng lakas. Ang mga cultivator naman ay gumagamit ng espiritu. Nang takot sa eksenang ito, nagbago ang mukha ng iba. Agad silang tumakbo palabas. Hindi ko alintana ang mga taong walang kinalaman dito. Sa halip tumingin ako sa si Tang Nian ay unti-unting lumalakad palabas. Mukhang natakot din siya ng husto. Kasama sa agos ng tao palabas siya tumatakbo. Ngunit tinawag ko siya, binibining Tang. Pakiusap, sandali lang. Ngunit hindi naglakas loob si Tang Nian na huminto. Nais niyang gumamit ng kanyang galing sa paggalaw. Ngunit bigla siyang nanigas ang katawan. Parang may napakabigat na bagay na nakapatong sa katawan. Ngunit bigla niyang napansin na naninigas ang katawan. Parang may napakabigat na bagay na nakapatong sa katawan. Natatakot siya at naguluhan. Sabi niya sa akin, Ginoo, wala akong alam tungkol dito. Nagkamali lang ako ng tao. Pakiusap, patawarin niyo ako. Ngunit pumiti ako at nagsabi ng isang kakaibang bagay. Nasa ganitong sitwasyon na tayo. Nag-aarte ka pa rin. Mas mabuti pang magtipid tayo ng oras. Nang sabihin ito, lumapit ako sa kanya. At tinuklas ang kanyang plano. Sa totoo lang, matagal mo nang alam. Hindi ako iyon si Ginoong Gu. Sinasadya mong nagkamali at dinala ako dito. At sinasadya mong sumigaw ng pangalan ni Ginoong Gu. Ang dahilan ay para makipag-away ako sa kanila. Bago ako pumasok sa Hengren Inn. Bago ako pumasok sa Hengdao Inn. Naghihintay ka na sa akin. Agad na sinabi ni Tang Nian na nagkamali ng akala ang binata. Bago tayo maging kasamahan. Ito ang ating unang pagkikita. Wala talaga akong. Ngunit hindi ako nagsalita. Tanging nakatitig lamang ako sa kanyang mga mata. Sa simula, hindi ko rin napansin na may mali. Ngunit kanina, nang unang makita ako ng may-ari. Nakatitig din ng matagal. Pati ang mga lalaki ganito. Bakit si Tang Nian noong una silang nagkita? Ay nakapagtataka lang. At agad na bumati. Ang dahilan ay simple. Itong batang babae. Hindi ito ang unang beses na nakita siya. Matagal na niyang nalaman ang tungkol sa sarili niya. Nakasalubong ang kapwa niya disipulo. Ngunit ito ay isang palabas lamang na kanyang ginampanan. Kaya nagkaroon siya ng mga pagkukulang sa kanyang reaksyon. Sa oras na ito, mahigpit na nahawakan ng mga kaluluwa ng one-hand fan ang may-ari. Nakikita niyang hindi na niya maitatago. Siya ay tahimik ng matagal. Sa wakas, inamin nita na tama ang sinabi ng binata. Matagal na akong naghihintay sa labas ng Beatty House. 2 araw na akong naghihintay. Matagal na akong naghihintay sa labas ng Beatty House. 2 araw na akong naghihintay. Naghihintay talaga para sa akin. Ano ang dahilan? Hindi sumagot si Tang Nian, kundi nagtatanong pabaliktad. Tunay ka bang isang immortal, Ginoo? Bahagyang may alam sa mahika. Ngunit hindi maituturing na tunay na immortal. Tumingin si Tang Nian sa mga tao sa lansangan na nakatumba ng nakabaliw. Nagulat siya at sinabi, ito ang tinatawag mong bahagyang may alam. Ayoko nang magpaliwanag pa. Nagbabala ako, binibini. Mas mabuti sagutin mo na ang tanong ko. Hindi ako masyadong matiisin. Ngunit ang sagot ni Tang Nian ay talagang ikinagulat ko. Dinala ko ang Ginoo rito. Dahil nais kong iligtas ang mga batang iyon. Nagduda ako at pinutol siya bago mo sinabi na ang binatang si Gu ay nagtipon ng mga tao sa Jianghu. Para lamang magligtas ng tao. Bakit mo ako pinapagalitan na makipag-away sa kanila? Ngunit si Tang Nian ay naggangalit. Sinabi niyang hindi sila tunay na nagliligtas. Ang may tunay na puso ng kabayanihan ay matagal nang nahuli ng gobyerno. Kaya ang binatang si Gu ay nagpapanggap na nagliligtas.
Tipunin ang mga tao sa mundo ng pugilismo. Tuwing may sumasama kay Ginoong Gu, lagi nilang pinapalasing ang tao. At kinagabihan, may mga opisyal na dumadakip. Nang nag-usisa ako ng balita, pumunta ako sa kulungan ng opisina. Nagkataon na narinig ko ang balita at doon ko lang nalaman ang totoo. Hindi ko inakalang ganito kalupit ang mga opisyal. Noon, narinig kong may mga tao sa mundo ng mga bayani na hindi kontento sa sapilitang pagkuha ng mga bata, na nagdulot ng maraming pagkamatay. Upang masolusyonan ang problemang ito, diretsong pinapahukay ang mga tao sa mundo ng mga bayani, at nililin lang ang mga bayani na mahulog sa bitag. Patuloy na ipinaliwanag ni Tang Nian. Hindi ako makakalaban sa anak ng Ginoo na iyon mag-isa. Nang maglaon, narinig kong ang anak ng Ginoo ay isang Diyos na bumaba sa lupa. Gusto ko lang humingi ng tulong sa iyo, Ginoo. Hanggang dito ay makatwiran pa ang kwento. Pero tinanong ko pa, bakit ngayong araw nakipagkita ka sa akin? Hindi mo ba direktang sinabi ang sitwasyon? Sabi ni Tang Nian, sadyang nilapitan ko ang Ginoo. Pero hindi ka rin ba gumamit ng sariling taktika? Hindi ako makapangahas na sabihin sa iyo ang katotohanan ng basta-basta. Kasama ka pala nitong si Yi Gongzi. Kaya nga kita dinala sa harap nila. Para makumpirma ang tunay ninyong relasyon. Kaya nga kita dinala sa harap nila. Para makumpirma ang tunay ninyong relasyon. Pinag-iisipan ko ng mabuti ang sinasabi nitong batang babae. Nakita kong makatwiran ang kanyang lohika. Ang tanging problema ay walang ebidensya. Pero hindi naman mahalaga. Ako ang kumaway. At pinatawag ang multong humuli kay Tang Nian. Dahil ikaw ang sadyang nagpasimula ng gulo. Kaya ito ay utang mo sa akin. Pinilit ni Ginoong Kui ang pagkuha ng mga batang lalaki at babae. Ito ay utos ng pamahalaan. Pumunta ka sa opisina ng county. Kunin mo lahat ng kaugnay na dokumento nang hindi nila alam. Medyo nag-alinlangan si Tang Nian at sabi, yung opisina ng county sa Kui, mas mahigpit pa sa depensa kaysa sa bahay ni Zhu. Nang marinig niya ito, walang awa kong sinabi, kung takot kang mamatay, sumama ka na lang sa aking bandila ng kaluluwa. Kapag patay na, hindi na natatakot sa kamatayan. Nang marinig ito ni Tang Nian, agad siyang nagsabi, Panginoon, pakiusap, patawarin mo ako. Agad akong pupunta. Pagkatapos sabihin iyon, agad siyang umalis gamit ang kanyang magaan na hakbang. Tumingin ako sa mga tao sa Jianghu na nakaluhod at nakababa ang ulo sa lupa. Nagawa na ang lahat. Ginamit ko na lang ang paraan ng mga nag-iensayo ng espiritu para lutasin ito. Pagkatapos ay inihampas ko ang Wanhun Fan. Pinamunuan ko ang mga kaluluwang nagagalit. Inilabas ko lahat ng mga mandirigmang iyon. Isa-isa silang may dugo sa mukha. Karamihan ay nawalan na ng malay. Lumapit ako sa pinakamunang umatake, ang bali-baling ibong galit. Isang sampal ang gumising sa kanya. Ngunit siya ay nananatiling matigas ang ulo. May lakas ng loob na bigyan ako ng mabilis na wakas. Kung magbubungis-ngis man ako, ituring niyo akong duwag. Wala akong gana makipag-usap sa ganitong tao. Nasaan ang anak ni Ginoong Gu? May kinalaman ba ang pagkuha ng mga batang lalaki at babae sa kanya? May kinalaman ba ito sa kanya? Umungol ang lalaki. Paano ko maibebenta ang anak ng Ginoo? Huwag mong isipin. Kahit na magkapira-piraso ako, hindi ko sasabihin sa iyo kahit isang salita. Alam ko na, hindi basta-basta magsasalita ang taong ito. Ngunit mayroon din akong paraan. Hindi basta-basta magsasalita ang taong ito. Pero may paraan din ako. Kinuha ko mula sa bag ang Isen Nyun Yan. Una kong balak matutunan ang panalangin para huminto. Pero pinipilit niya akong matutunan muna ang torture. Nakasulat sa aklat ang 4 na lihim na pamamaraan ng pagtatanong at pagkulong. Ngayon, ang pamamaraan ng torture lang ang kaya kong gamitin. Nagmamadali na ako. Patingin nga. Medyo mahirap ito. Hindi alam ng lalaki kung ano ang ginagawa ko. Pinanood niya akong gibain ang isang mesa. At ang mga kahoy ay inayos ko sa kakaibang hugis sa paligid niya. Habang binibigkas ko ang mga salita, gumuhit ng kulungan sa lupa. Ginawang gapos ang mga kahoy. Dahil sa kanyang mga kasalanan, hindi siya makakapag-reinkarnasyon. Matagal akong nagbasa. Natutuyo na ang dugo sa mukha ng lalaki. Nang akala niya ay naglalaro lang ako. Bigla akong umabot. At tinapik siya sa dibdib. Napakadaliri lang ng tapik na iyon. Ngunit sa kanyang dibdib, ay naiwan ang isang marka. Sa susunod na sandali, isang tinik ang tumubo mula sa markang iyon. Ang lalaking kanina ay puno ng paghamak. Biglang sumigaw ng malakas. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng dugo. Parang sasabog na mula sa kanyang mga mata. Ang mga tinik ay kumakalat at lumalaki. Agad na umaabot sa buong katawan. Parang mga makamandag na ahas na gumagapang. Pumapasok sa laman. Hinahatak ang mga laman loob. Ngunit walang kahit isang patak ng dugo. Dahil ito ay hindi tunay na mga tinik, kundi mga tinik na kumikilos sa kaluluwa. Mas masakit pa kaysa sa pinakamatinding parusa tulad ng pagpuputol-putol. Ito ang madilim na impyerno ng kiling na kasanayan. Ngunit sandali lang. Yung lalaking kanina ay puno ng dangal. Ngayon ay nanginginig sa sakit.
Humihikbi at humihingi ng tawad. Pero hindi ko pinapansin. Hayaan mo siyang umiyak pa ng kaunti. Para mas marinig ng iba. Nakakapagod ang mag-set up ng isang beses. Yung lalaki ay umiyak ng matagal. Nawala na ang boses niya. Tanging ang mahinang boses na lang ang natira. Mukhang tama na ang oras. Babalik na sana ako sa parusa at muling magtatanong. Ngunit ang eksenang ito ay bigla akong nagulat. Isang malabong pink na liwanag ang lumitaw. Hindi ko maiwasang magpout. Hindi tama ang espiritu nitong tao. Parang may ginawang masama sa kanya. Lumapit ng mabuti para tingnan. Sa loob ng pink na liwanag, makikita ang napakaraming parang spider web na mga simbolo, na dati ay nakapalibot sa espiritu nitong tao. Ngunit na-stimulate ng impyerno ng mga tinik. Ang mga simbolong ito ay kusang lumitaw dahil sa matinding sakit. Mahirap makatagpo ng kapwa. Tiningnan ko ng mabuti ng matagal. Bago ko nakilala, ito ay ang sining ng pang-akit ng pintuan ng demonyo. Hindi ito gaanong naiba sa itinuro sa akin ni Luchen dati. Si Ginoo ay isang demonyo pa rin. Hindi kaya siya sitseksyan. Ang nasa likod ng pang-aabuso sa mga batang lalaki at babae.